Oh my God. Oh my. Napiti ako ng positive. Mami, seryoso? Totoo. Positive pa rin si Mami. Seryoso ba? Ate na ako! Oh my God. Yan na, ito na mabibigyan kita ng hindi ka aalisan. Paano yan? Nakichi, gagawin ko chichi. Buntis na pa ako. Yan ang first baby shoes. Buntis na ako. Sana na lang. Pagkatabi mo ako ulit. Gano'ng kaganda? Hindi pong magkakaroon ka ng kapatid, yan. Alam niya na! Mami, are you pregnant? Oh my God! Lola ka na ulit. Lola ka na ulit. Mami, are you pregnant? Buntis? Weh, sabi ko na nga, weh. Today is the day. Lipatan na naman ng bahay at this time ay medyo madugo at nakakapagod. Pero ngayon ay lilipat na kami sa nabili naming bahay, yung amin talaga. Napaka-NPA talaga ng Toro family. Wala, sige lang, tuloy lang sa buhay. Hala, sige, lipat ulit. Dito yan sa taas ni Pepe. Kaya, last minute, ano? Mami, hindi na po. Nandiyan na po. Lapit lang ba ng ate mo dito? Gusto mo na ilaban? Hindi ako. Ano, simangot na naman, wala na. Gumawat na yan. Thank you po. I'm so happy. Ang laki ng TV ko. Nandiyan na ako, Mami. Mami, sino po magkakaroon sa atin dito? Study table, inaantay ko ako. Hindi, wala pa eh. Yung sa bahay lang, kasi dati ko makeup table. Yan. Dito ko siya lalagay. Oh my God. Saan? Dito. Saan yung TV? Ito mo yun? Oh my God. Hindi naman siya dapat naman mag-TV habang nag-aaral. Bagay. Anak, kaso ayusin mo na Kaso, gawa. Mami, Para masampay mo iba, yung iba magamit ni daddy kasi kailangan niya ng ibang ganyan sa baba, okay? Mami, naisip po ako ito ibang iba dali ko dito kasi baka pwede nila ako magkaroon sa table. Oh, dito. Oh, Baka. para ito makeup. Ganun, oh, yes. Yes. Oo. Yes. Pero itong mga ito, para mabawasan, isabit na dito dito. Okay po. Tapos, Mami, ito na. Grabe yung taranta nyo, sobrang saya niya, oh. Ay, akin sila po. I have my own room! Grabe, sobrang saya ko po talaga kasi first time ko po magkaroon ng sariling kwarto. Thank you po talaga, Mami. Ang galing, oh. Tumutulong sila, oh. Tapos kinukuha na yung mga, mga gamit ko. Yung mga kahinaan ko. Actually, nakabago siya, kaya kawawa ako eh. Bigla ngayon kawawa ka na. Naaawa na rin ako sa sarili ko. Umerbat, may pag-uwi kayo, hindi kaya ng kotse at saka motor. Kailangan lalamove. Kotse daw, kotse. Lalamove. May mga sa mababa, diba? Parang lalamove na. Ay, lalamove, truck. Alam mo, ating ko na rin yung sopa eh. Ayaw nyo kayo yung sopa, hindi kasya sa inyo. Alam mo yung mga gusto ko, yung mga hanger na nakakatayo ng damit. Gusto ko talaga to. Ba't pamatay na lamok sa'yo? Blower sa akin eh. Ayan na ang magagaling na kaibigan ni Tony. Si B at B. Siyempre, alam nilang lipatan na naman. Tutulong daw. Alam naman nila yan na paglipatan ng bahay, lalo na mas maliit na yung lilipatan, magbabawas ng gamit si Tony. Ano? I'm back, B. Hindi ka kawawa pero kalahati ng gamit ni Tony kinuha mo na. Ngayon mo sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Mikay. Oh, pati yung niregalo kay Tony na bag, sabi niya sa kanya na lang daw. Oh. Kinuha ko ba? Oh, nasa Grace Family ka. Ba't ka nandito? Wala si Pao. Kanya, bakit siya nandito? Tignan niyo po yung paa. Malinis. Alam mo ba kung bakit sila nandito? Ayan po. Sabi niya kasi, B, okay ka lang ba? Sabi ko, wala, lipatan kami ng hirap. Sabi niya, okay. Sabi ka lang, baka sakali makatulong kami. Kung gusto mong makatulong, pumunta ka dito, magbabawas ako ng damit, sayang to, bahala ka. Binugutan ako pala sa mulpo. Oh, diba? B! Mga bibi ka ngayon, Sa una ha? muna yung pinuntahan. Oo, sa una muna. Walang tao. Walang tao. Sa pangalawa dito na may tao na. Okay. B!
Wala si Pam, nasa Australia! Dito kami! Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin. I don't care. Sa dami nang nambaba sa akin, apektuhan pa ba ako sa inyo? Tutok mo sa paa. Tangina. Oh, syempre, maalikabok dito, naglinis kami. Oh, magreklamo ka kung wala kang iuuwing gamit ni Tony. Actually, meron, madami. Ate, nakabak sila, te. Riding tandem na ako. At hindi basta-basta, no? Hindi basta-basta kami magdadala lang ng plastic na gano'n. Te, lalamove kailangan. Dapat daw, kunin ko pa yung sopa, hindi lang kaya sa bahay namin. Dahil kung kasya yung sopa sa bahay namin, malamang nasa akin na yun. Anong sopa? Yung magandang sopa. Yung may cabinet yung loob. Yung heavy duty. Oh, ba't hindi mo kinuha? Hindi kaya sa bahay namin. Baka mabenta ko pa yun. Pamain na lang, sopa, main sopa. Oh. Maliit na bagay na sobrang happyan sila. Yung mga kaibigan ko kasi, totoong mga buraot sila. Pero hindi ko din i-deny na napakasarap at napakasaya nilang kasama. Mas okay na kasi mga kaibigan na bardagol kaysa yung mga friendship na mahihinhin nga or gumagamit ng right words pero pag nakatalikod ka, ang dami nyaw-nyaw sa'yo. Bakit ang bagal-bagal yung kumilos? Kami, mama. Tapos na kayo? Kailangan maayos kayo dito. Bilisan niyo yung kilos. Bagal-bagal yung kumilos. Bagay daw talaga. Sinabi din nila. Bagay yung dalawa. Parang hindi naman, okay lang sila. Hindi naman sila masyadong mabagal. Kahit ikaw pa nag-demo. Limot ako. Kung gano'n sila kabagal. Itong mga to, ano yan? Hindi po sa amin yun, Omi. Oo, hindi pa patanggal. Patawag agad kayo ng tao. Ang dami kaninang mga ano. Kasi mga inaayos mga stripper agad. Ate, Puro may- kaartehan. agad. Puro kaartehan. Wala pong jowa na papasok dito. Ah, ganun, bawal. Magkaroon na kayo ng disiplina sa mga kipanga nyo. Ano pa yung mga ano, yung mga unan para to. Paya sa inyo yan, no, chocolates. Bawal din madumi ka dito labas. Sa inyo pa yan, o. Paya pa yan, o. Oh. Kayo na lang, kayo na lang. Payi. Kanino to? Payi daw yan parehas eh. Hindi po. Papi to? Fragile. Fragile. Ina, mukhang akin na naman to. Sinabi nila kay Payi. Oh, sa'yo nga yan. O ayan o mga gamit. Ito po kay Mama Bali po to eh. Ate, may mga gamit mo pala dito, te. Binigay ko yan sa kanya, pamana ko yan sa kanya. Oo, kala. Buhatin nyo na, ilagay nyo na sa kama ni Tyronia para matapos niya. Yun ang ano, Hindi, buhatin nyo yung ganun. Pabubong iakit mo. Bakit na ito, gago? Parang dati hindi ka na dinakaw ng pabaw ng mami ah. Di talaga, never in my life. Mayaman ang pamilya ko. O, siya, Saan to sa akin? ito sa kusina. Ang baho. Mag-toothbrush ka. Diyo, sa kusina. Bilagay mo nga doon sa office. Saan nalagay ito? Tiyo, tinatarayan ako, oh. Huwag kang magtaray dito, hindi ka toro pa. Ate, hindi ko na ginagamit yung computer ko. Hindi na ginagamit. Ano? Hala? Hindi mo na ginagamit yung computer mo. Hala, Sa Bi! bahay makakapag-computer ka. Grabe! Hindi nagamit yung computer mo? Parang sila. Saan kaya mag-Counter-Strike? Walang Counter-Strike sa Mac, boba. Ay, wala! Iba na! Sa ano? Ayun pala yung panlinis ng sapatos ko. Ayan! Di ba linis sa sapatos? Gago akin yan. Ito, very Mama Maris po. Mabigat to. Sa office yan. Bigay siya. Gawa yan sa akin ng nanay ko. Dahil na pera yan. Yan! Yan! Ate, ibalot mo na kung gusto mo. Kunyari ka pa kay Pwede mo Tony. installment to, kapatid. Ano Uy, ba? installment! Kunin mo na! Kawawa naman si Ate Marie. Walang sopa, walang ano. Doon ka pa rin Baka naman. kailangan niya ng MacBook. Doon pa rin ako nakaano. Tawag dito Sige kasi na, ako, kunin mo na. masipag ako yung mga files ko kasi ganyan. Malaki Magkakafiles ganun. din. Lawit na, magkakafiles din! Alam mo, kapag magtatype ako, kasi yung mga video ni Tony, sabi ko sa kanya, makakatuwang niya na ako sa mga... Tsaka pwede siya pumunta doon pagtatype. kasama mo. Oo! O, magkano nga? Tawag dito, ang ano ko na lang, kasi yung wifi nila dito, magbabayad ka naman. Wi-Fi din! Ate, magkano ba yung wifi? Ang wifi mo Magkano dito, yun ang mahal-mahal? business, ano, ang wifi mo dito, yung isang wifi mo kasi abot ng 20,000 a month. Oo. Oh. 20,000. So, O, 1 year mong babayaran. 5 months. 5 months as para sa ano? MacBook. 100k na yun. Magkano MacBook? 20,000 Hindi, ano lang, times. nabili ko yan, mga 80 dati. Oh, di 3 buwan lang ako magbabayad. Bakit tatlo, te? 60. Kasi lang used yun, na eh. Oh. Use na. 4 Second na buwan. hand? Sige, 4 na buwan. Pwede. Kunin mo 4 na buwan ako na Ibabox magbabayad na. ng wifi nitong... Ibabox na nga. Mas okay 3 buwan para I love you.
Ba't parang balik 4 months. 4 Hindi na ba months. talaga kailangan ng computer? Hindi talaga niya kailangan. Hindi na talaga eh. Pero kapag yan, nakalagay dun sa ano, tapos magta-type ako, nandyan na yung... At saka maganda yung kulay, ha? Maganda yung kulay. Oo nga. Bagay na bagay. Alam ka naman ibigay sa'yo kaysa sa Ay, kapatid hindi niya. ako ng computer. Binibenta ko na rin yung computer ko. Saka yung computer mo hindi, Mac. Oh, hindi, Mac. Ano ba? Makdo. Ano? Tawag dito, i-install mo Bakit kailangan mo ba ng ano? Kasi nga, tinutulungan nga kita. Kunin mo natin. Yan. Oo. Installment Yan. mo. Ate, akin na to. Oh, ay, kayo. Kailangan ba to? Lagay niya ng keyboard. Oo, kailangan yan eh. Ibigay mo Sige, na. kunin mo na. Hindi, ibigay mo na. Kailangan niya to eh. Kailangan niya yan. Para to sa ano niya, ikabay, ano mo to, te? Ano pa? Kailangan mo ito. Papatulungan kita mag-box. Ano yung pinalala mong gamit ito? Ano ba yan? Ina-support ako sa'yo. Mayroon kang mga... Uli ka na. Ano pang meron? Okay ba ito? Yung headset, ano? Ay, sorry ka na sa akin na. Sobrang gulo ko. Ngayon naman sipag na sipag ako. Grabe. Ang kulit ni Jowa. Sinabihan ko na siya na huwag kang kumilos. Huwag kang kumilos, magpahinga ka lang. Ayaw niya talagang huminto. Hindi niya matiis. Bawal naman ako magalit. Ayoko rin magalit, di ba? Kaya wala akong magawa. Si Aviona na lang yung may hindi alam na buntis ako. So sabi ko sa kanya, uy, be, alam mo, delay ako. Magpiti kaya ako, samahan mo ako. Yes, may cup na siya today. Parang ang panghinang ihi mo, Mi. Ito na tayo, 2 drops talaga siya. 2 drops lang siya. Ah, ganun. Mag-aantay tayo ng 2 minutes. May lalat pa ako dito. Ayun na, umakit na siya. Huwag mo tayo tumingin. So, ayan na, nagpipiti na ka. Lumabas na. Wala. Hindi. Oh my God! Oh my God! Ikaw na lang ba hindi alam? Tagal din nila. Gaga, sobrang totoo na. 25 na yan. Lahat ng tao na Tangina! Galing! Dito kasi sa Ronnie. Hindi ko masabi gusto ko sabihin. Para naman sa doon. Ay, just na yung anak mo. Sorry na, baby girl. Ay! Bakit sobra! Kung alam mo lang yung iyak ko na. Para sa'yo. Alam mo yung ano, masaya ka na? Di ba nailabas mo na yung saya mo? Oo. Bakit ngayon yung nilalabas Kaya mo? pa rin ako kasi personal. Totoo nga. Di ba? Di ba? Tagal natin inantay. Alam mo yan. Gets mo na. Totoo siya. Gets mo na. Tataka ka ba't nagpili ka ng ganito, di ba, every morning? Kahit anong oras ako, positive talaga, be. Hala. Sobra. Yung last na ganito ko, positive ako sa COVID eh. So na-gets mo, bawal akong magbuhat, bawal akong... Bawal siya. Kaya di ba kanina ko pa siya pagod ka na. Kaya pala hindi ko mag-gets, ba't kaya pinagkababalan lagi? O man, ano ko, kalma ka lang dyan. Kanang kumilos kayo. Positive na natin! Ganyan ako, di ba? Shit, pinagpawisan ako, Luke. Alam mo bakit ikaw yung ama? Sobrang thankful po talaga ako kay B at saka B kasi tinutulungan po nila ako magligpit ng mga gamit ko po. At saka bumabawi sila sa akin kasi isa sila sa mga nag-promise sa akin na hindi nila ako iiwanan. Kanina Huwag kayo boy! Ate, ikaw po to! yung mga magkaka-partner, baby girl, papag sama-samahin ko. Ito mga Parang baby girl ka pala. nila! Naiyak ako kasi nagkakanagdo ka na. Matagal na siyang kakakap ka nga. Tagal na pala. Ay, ang cute naman ng skirt. Parehas kami ng mga skirt ni Tyronia. Oh my God, may isang to. umigad kasi sa akin to. Gago. Ano to? Ihahanger po yun. Ito, mga pantulog. Yeah. Okay. Oh my God, nagyaya. Hindi ko nga, parang na siya taga-Canada. Sa'yo ba to, Tyronia? Yeah. Parang sexy ka dito, Parang masyado. nahiya na ako mag-ano. Sure ka na dito, BFF. Parang hindi ako ready, makita ka na kaganito, BFF. Oh my God, nagsacycling na siya. No. Can you separate po? Ah! Separate! Baby girl, sa'yo din to, baby girl. No. Baby girl, ha? Wait. Ito sa'yo to. Cute! Baby girl, sa'yo rin to. Parang ang laki sa'yo nito. Oversized, no? Uy, God, baby girl! Talagang pinapakita mo po yung mga ko pa.
Pero, natatawa po ako kay B at saka kay Be kasi sabi nila hindi na daw kasya sa akin yung mga damit ko. So, kinuha po nila. Eh, di ba mas hindi kasya sa kanila yun? Habang si Harvey, buong araw busy, tumulong sa family sa lipatan. Kami naman, surprise visit kasama ang mga bata. Where are we going? We're going to Mommy. Where are we going? Mommy only. Because you get this. It's on his house. I'll go upstairs na. It's on his house. Yeah. It's on his house. Oh my God! Natakot yung bata. No, monster daw, gago. Nakakainis to si Unicorn. Mukha na nga nakakatakot, tinatakot pa lalo si Happy. Eh di na-trauma yung bata. Sumbong natin kay Mami Oni yung monster, dali. Uy, si Jowa! Sumbong mo kay Jowa! Oni! Sumbong kay Oni, dali. Sumbong mo kay Oni, anong ginawa? What happened, Happy? Why are you scared? What happened? Kay B, monster daw. With who? A monster. Me? A monster? No, I'm not happy. No, no. I love you. Jesus naman ang baby happy ka. She's your Nina, and it's okay. She's a person. Sino ba naman di matatakot? She's just very, very big. I'm scared with Ninang B because she's so big. Go away. She's not a monster. I'm not. Don't be scared. This one's for you. Oh, No, the other one! Thank you. Because Mommy On is pregnant. Yes. Oh, you say hi. You appear. It's okay. She's not the monster. Besa, I'm She's not. your Nina. I love you nga eh. Oh, she loves you so I much. love you so She's much. not the monster. Di ba she will buy you toys? Yeah. Remember? Yes. Is this Mommy on the house? Yes. Do you like my house? Yes. It's so pretty the same like my house. Oh, it's so pretty like your house. Malayo. May isa pa, may isa ka pang bisita. Oh my God, dong! Dong ka. Wala na, nilamog na to ni Ate Dong Oni. ka. Maliligo muna ako. Dito ka lang. Ano lang siya, sobrang antok na siya. Dong ka. Dong! Hello, Dong! Ay, sumasama ka sa akin. Miss ka niyan, tate. Love lang ate, love. Oh, is that my perfume? That's my perfume. It's Mommy Oni's perfume, di ba? You wear it? Magaling. Sa pangalawang araw, andyan na naman. Congratulations, B at Be, ang mga useful na friends ni Mommy Oni. Welcome back, B at Be. Bra. Auntie, ang galing yan talaga. Paano ko ng bonnet? Dito, bonnet. Ayun o, ang dami oh. Organized, Day. Ang galing mo talaga, Day. Kunyari may inutos siya, kunyari, pakuha ng mga ano ko, ng mga accessories. Sure. Mga makeup ko. May makeup din. Obvio. Anik na naman yan. Shit! Sobrang yabang mo! Oh my God! Paano mo yan? Saan mo nabili yan? Ang galing mo! Bago yan sa paningin ko Huwag na tayo kumilos, mag-banding na lang muna tayo, B. Mas more on bonding yung ganap namin sa bahay sa day 2 ng lipatan. Happy ka dito. Happy ka dito. Mami Oni. Happy. Ayun, Laro, hindi ko ito nakikita. She, ano ba? Mukha akong anis. Si birthday! Kamukha mo daw si birthday. Ano, costume? Hawakan mo buhatin mo. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Bagay mo nga eh. Ang chismosang kapre po. Gago mo ka mabahong bakla. Parang pa... Mananahing bakla. Nung gabi na, tumawag sa amin si Bully, yung dating Toro family member na umiiyak. Buntis siya ngayon. Well, malapit na siyang manganak. Normal naman yun na emotional siya. Gusto mo kayo punta. Nanistress ako. Pumunta ka dito. Pag kailangan mo kausap. Hindi ko na kaya. Nanganak ka na ba? Hindi pa. Bawal ka yan. Bawal yan sa buntis.
Huwag ka nang masyadong umiyak. This is not about you anymore. Tungkol to sa bata. Hindi na to tungkol sa'yo kung ano nararamdaman mo. Pero feeling ko dahil baka manganganak ka na niyan. Okay lang malungkot. Isipin mo ang baby sa tiyan mo. Ganito gawin mo. Malapit ka na mga anak. Magpa-home service ka ng pilik mata. Gago, bungal-bungal na yung pilik mata mo. Para pag nanganak ka, pretty ka. Oo, para pag gano'n ko, Inhale, mami, inhale! Push! Nakagano no? Nakagano yung Naka-flick. Oh. Gano'n, sa gano'n. Ganon. Okay lang yan. Huwag mo nang problemahin yung problema. Talagang lagi tayong meron yan. Ang importante, may pambayad ka na sa ospital pag nanganak ka. Oh. Oo, tsaka Diba? naka-ano ka na. Aircon kayo. Hindi, naka-ano na siya. Naka-elevator kaysa yung hagdan nyo sa bahay nyo. Sa laki ng tiyan mo, aminin mo lang. Oo, totoo. Ang babay na bully, Babay love you. Kaya mo yan, ha? Mawag ka lang pag sobrang hindi mo na kaya, ha? Oo. Para may kausap ka. I love you. Love you. Gusto mo ba maging good vibes? Napakita ko sa'yo. Pero wag mo na mapakita kahit kanino, ha? Higa mo to. Yes. Yes, yes, yes. Lalabas na sa Saturday. Ako naman. Siya naman. Hindi, sakto lang yung abot natin. After ilang years sa atin, hindi ko to ni Papi, mayat maya. Huwag mo sabihin kahit kanino ha, sa Sabado pala. Mag-promise ka yung ginagawa natin. Mag-promise ka daw. Oo, yan, nag-promise na. O diba, good vibes Good na vibes ka ikaw. na, diba? Oo. Oh, next year ka na pumunta. Next year ka na pumunta pagka malaki na siya. Nangina, wag ka naman stress, pinasaya ka lang namin. At least happy ka na. Kaya ikaw, mas maging happy ka dahil ikaw ganyan ka din. Mas pinipili talaga ni Jowa. Ay, ni baby mommy pala. Nax. Na mas ibigay sa mga kaibigan niya yung mga gamit niya. Kesa, alam mo yun, ibenta, or ibigay pa sa iba. Kaya yun, todo haltak ng gamit dun sa bahay. May interview kami noon at doon pa rin kami sa inalisan namin na bahay. Kasi andun pa yung editor namin. Sobrang lungkot niya pa yung araw-araw. As in, ang lala. Kaya ako sinasabi sa kanila, big, buti nagpupunta kayo para kahit pa paano yung ano. Yung vibe. O, kaninang umaga, hindi siya ang ginising ko. Si Miguel na ang ginising ko na pumunta siya sa bahay. Kasi nga, tawag dito. Sobrang sad girl. Si Paye, sobrang sad girl talaga. Lagi niya sabi naantok siya. Ngayon lang po ako nag-cellphone. Ganito lang po, ganyan lang. At ang matindi pa kay Paye, ang eksena nila. Di ba tayo buong bahay? Sa kwarto niya lang inasikaso niya. Pagod na pagod siya. Inano ko siya, di ba? Kinato ko. Paye, sabi ko, punta ka dun sa ate mo, hindi puro ka cellphone. Alam mo sabi niya, pamingin ako nag-cellphone. Sabi ko, puntahan mo nga yung ate mo doon. Minsan lang pumunta dito. Gusto mo ng family sisterhood, bonding. Andiyan ate mo, puntahan mo. Sabi ko gano'n. Alam mo sabi niya, hindi niya lang po ako nakapag-cellphone. Kaya nga unahin mo yung ate mo kaysa jowa mo yung kinakausap. Isa lang mo pa dito. Okay po. Binaba niya yung tawag niya kay Kiana. So punta siya kay Papi. Alam pagkarating niya doon, nakipag-usap sandali. Andiyan si Papi siya si cellphone pa din. Kasi hindi siya nakipag-banding. Sa akin, na kasi malmal nga siya. Kaya sabi ko, nyari sa'yo, sabi niya, pagod ako. Ganun lang siya. Ganun siya, kaya ako, sabi ko, pagod ka? Sige, pahinga ka na. Tapos nagamutsura na naman niya, nakaganyan. Kaya sabi ko, dala kang plancha, mag-ace ka naman. Dito, low bat kasi. Pwede ko naman yung record nito kapag na-charge ko na. Sabi ko kay sige, Kiana, alam mo naman tinutulungan kita para maging maayos. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung ginawa mo kay Paye? Na nagkwento siya na alto, nagkapag-usap kayo, tapos sinabi mo sa kanya na walang sisiyan ha. Bukas na bukas, pwede naman ako next week, pwede naman ako mag-flight ng ng ticket ko eh. Aalis agad ako, walang sisihan na. Diba yun ang niya? Sabi ko, paano yun? Akala ko ba, maayos? Ginaganon mo pala siya, pinagtatanggol pamanting kita, tinutulungan pamanting kita. Mama, kung may ganun po akong ginawa at sinabi, bakit pa po ako pupunta ng Amerika? Wala po akong ganung sinabi. Ang sabi ko po kay Paye, ganito po yun. Para hindi sa'yo yung sisi at wala sa akin yung sisi, pupunta ako ng ibang bansa para walang sisihan. Kasi para sa future ko, mapatunayan ko, exactly, tumawag siya kay Paye. Bakit, paano mo nasabi mo na mindfuck kita? Saan kita mindfuck? Alam mo sabi ni Paye? Si Mami Oni lang nagsabi na hindi naman nagyan. Ako nagsabi, tawagin mo si Paye. Sabi ni kahit sa harap ko, at saka hindi mo kinakwento yun. Ako naman. Pinaulit natin eh. Awang-awang pa ako kay Paye eh. Kanina yung kinukwento ni Paye, nakasama ko. Bukod sa sinabi niya sa akin, Mikay,
Ako ba nagsabi nun? Hindi. Sino nagsabi nun? Paye. Pinalabas mo lang daw na minamindfuck siya ni Kiana. Wala daw nang Tawagin mo nga si Paye. Kahit magharap-harap pa daw lahat. Grabe na si Paye. To make the long story short, eto na naman si Paye. Paiba-iba ng statement. Nagmukha na namang masama si Tony sa kwento. Ano sinabi mo sa akin nung sinabi sa'yo ni Kiana sa icon? Mami, ano sa icon mo? Yung sinabi niya sa icon, di ba sabi niya sa'yo, o sige, pwede na nga ako mag-book eh. Kahit next week. Dito na po sa akin sinabi po yun. Dito ka sa icon, basta nag-open ka sa akin. Dito po, Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya po sa akin, pwede naman ako mag-book next week eh, basta walang sisiyan ha. Tinanong ko po siya, so nasa akin yung sisi. Sabi niya, hindi. Hindi, wala sa'yo, pero wala rin sa akin. Ginanon niya po ako. Tapos diba po sabi mo sa akin, Mami, hindi pwede yan Paye kasi minamindfuck ka niya. Oo, pwede. Kasi alam niyang may abandonment issues ka. O kaya nga. Tumawag sa'yo si Kiana kanina. Anong sinabi mo kay Kiana? Ayun po, sinabi ko. Naka-record ka. May record kami ngayon. Ano sinabi mo kay Kiana? Na wala naman ako sinabing gano'n. Si Mami Uno lang nagpalabas na parang mini-mental fuck kita. Mami, hindi po. Ang sinabi ko po sa kanya, hindi ako ang nagsabi sa'yo na minamindfuck mo ko. Sinabihan ako nun ni Mami, pero wala po ako sinasabi sa kanya. Ako na talaga nagsabi. Wala ako sinasabi kay Kiana na minamindfuck niya ako. Wala nga ako nagpa-realize sa kanya na pang-mindfuck yun. Hindi niya po pwedeng gawin yun. Na kung totoong naiintindihan siya ni Kiana, hindi niya i-mental fuck si Paye na parang iiwanan niya ng ganun-ganun walang sisihan ha. Pero, sinabi ni Paye daw na hindi naman daw niya yung sinabi kasi ang sabi daw niya, ganito daw yung nangyari. O, kapag ako, para wala sa akin yung sisi at wala sa iyo yung sisi, aalis na lang ako para walang sisihan. Hindi daw niya sinabi yung, pag ano, pwede walang naman sisihan ako ha? bukas eh. Hindi daw niya sinabi yung walang sisihan ha? Wala Mami, di ba ang sinabi ko po sa inyo, sinabi niya po sa akin, sige, pwede naman ako mag-book next week eh, basta wala sa akin yung sisi. Sabi ko, ha? Sa akin? Sa akin yung sisi? Sabi niya, hindi, wala sa'yo, pero wala rin sa akin. Tapos dun mo Paye, ito ang exact words mo, kaya na bad trip ako. Nandun si Mikay nun, sinulat mo ulit, may ibang tao ulit. Ang sabi sa akin ni Kiana, Mami kasi ginaganto niya ako pag kinakausap ko siya eh. Ano yun? Di ba? Gusto mo pwede na ako mag-book next week eh. Basta walang sisihan ha. Ayun nga po. Period! Yun yun, Paye. Pinaulit namin yun sa'yo, Paye. Yan ang sinabi mo. Yan din ang sinabi mo, di ba, kay Ate Marie? Nung nakausap. Ba't bigla ngayon naiiba yung statement? Magkaiba kasi yung, mag-book na ako next week, walang sisihan ha. Sa, mag-book na ako next week para walang sisi sa'yo, walang sisi sa akin. Period. Magkaiba yun, Paye. Hindi nila magets na bata pa ako. Nalilito na nga ako dahil may desisyon na yung girlfriend ko na aalis na ng Pinas. Kaya, kung maging magulo yung kwento ko, dapat umintindi sila. Pero yun din po yung sinabi niya sa akin. Kasi tinatanong ko po siya. Ano ang sinabi niya sa'yo? Letter A o letter B? Yung eksakto. Kasi dalawa magkaiba yun. Magiging dalawa meaning nun. Yung ano po, wala sa akin yung sisi, basta wala rin sa'yo. Hindi. Wait lang ngayon, putang ina, ganyan. Specific. Specific, be, 3 beses mo kinuwento sa amin. Ang sabi mo sa amin, pwede na nga ako mag-book next week eh. Kasi gano'n naman po talaga yung kaya nga, sabi mo maanga siya, di ba? Opo. Tapos sinabi mo din na basta walang sisihan ha. Ganun yun naman po talaga sa akin sinabi, Ma'am. Exactly ito, di ba? Opo. So letter A. Kasama yung letter B na sinabi mo na ba't sa akin yung sisi? Para wala sa'yo, para wala sa akin, tama? Opo. Sige, may mental fuck pa din nun. Pero wala po ako sinasabi sa kanyang mini-mental fuck niya ako. Kasi si Mami ako nagsabi sa kanya nun. Hindi ko po binanggit sa kanya yun. Hindi, kasi ang kasi ni Pai, ang intro niya, kasi Mami, pagkakausapin ko siya, ganito siya kung sumagot sa akin. Ganun niya sinabi, tapos ano ba? So ganun yung nangyari. Kaya ako, utangin na kung may mental fuck yan, Pai, ba't nagaganyanin? Akala ko ba siya lang ang nakakaintindi sa'yo? Ganyan na nga yung nanay at tatay mo, ginanyan ka, ganyan ka pa kausapin ng tao, basta walang sisihan ha. Ikaw na nga may iwan sa Pinas, ikaw pagaganyan. Ginagaldal daw kasi siya ni Paye about sa pagpunta ng nung kinakausap daw siya na about dun sa plano. Sabi niya, okay, sige. Pwede naman na siya kumbaga, bakit daw siya pupunta ng ibang bansa? Ay, mga gantong shit, putang ina. Buntis ako, hindi niyo ako ginaganto, kinukwentuhan ng ganito. Na totoo lang. Dapat, di ba, hindi in-open sa akin to? Kasi nga, di ba, hindi ako dapat... Ulit-ulit. Tsaka Paye, pag ganun kasi, maging anak ka naman. Sabi ko sa hindi ka lang basta jowa. Kaya na ganito kasimple yan. Ha? Kinuwento ko kay Mami yung eksaktong nangyari at siya nagpa-realize sa akin at na-realize ko din na pang may mental fuck yun. Hindi mo ako dapat ganun kausapin. At kakampi mo ako ng dead mo sinabi si Mami yan. Turo ka naman eh. Maging anak ka rin kasi. Pagtanggol mo rin ako. Ganun ang tamang pag-explain.
At saka hindi rin buo yung pagkakakwento mo kay Tony. Pero alam mo ate, regardless, hindi natin to para gawing big deal. Hindi ko alam baka mataas ang emosyon ko kasi minsan naman pag papasa-pasa na ng kwento, dagdag bawas na. Kahit si Paye, pag isang bagay kinukwento mo ng paulit-ulit, parang anong nangyayari? Naiiba ka na ng terms. Pero ang gusto ko lang i-clear na ate, para clearly nga Papa Odi, kaya ako sinabi na ginaganyan ka ni Kiana, alam kong bata pa si Kiana, pangalawa, 3 beses sa amin yan kinuwento ni Paye. At ako, naawa ako kay Paye. Ako naman sinabi ko sa'yo, ate, huwag niyang gagayanin si Paye. Oo, nagalit ako kay Kiana. Bakit tinutulungan pa kita tapos gaganunin mo si Paye? Kasi kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, si Paye ang maiiwan sa Pilipinas. Yung routine niya, yung pagtitingin siya sa labas, siya ang malulungkot. Nihingan ko po kasi siya ng plano. Kasi sinabi sa akin Sinabi ko sa kanya. na ano pa plano niya. Dapat. Tapos sinabi ko rin po kay Mami na, Mami, nagbigay rin naman po ako ng pwede maging solusyon niya. Nagsabi rin po ako sa kanya. Siya rin naman po nag-decide na magkakalit po siya. Kasi di ba po sinabihan mo po ako na bigyan ko po siya ng ultimatum kahit po sa kanya. Di ba tumatawag sa'yo? Bawal yun sa amin sa reality. Mga ganyang ingay. Airplane mode kayo kung hindi nyo mapigilan. Bago ko po sabihin Diyan na kasi yung ano. tumawag po siya sa akin. Babay na. Sorry. Diyan na kasi. Buo na babay na. Payi naman. Susi ko nga! Gusto ko si Payi, tumataas yung ilusyon ng kaibigan ko, buntis nga eh. Huwag ka na gumawa ng eksena dito sa Toro Family! Pasabihan mo si Payi! Uy, gago ka. Pabala yung batang yan! Nakikisali pa tong unicorn na to, feeling Toro family. Wala namang ibang ginawa dito sa bahay kundi makikain. Iba talaga pag may bata sa bahay. Iba yung saya kahit anong mangyari. Pwede mo siya i-kiss, wag lang sa may pimples. Ha. Yes, ang bigat na, anak. Buto na lang, second trimester ko na. Hindi na ako ganun kamaldita. Hindi na lang ako nagsalita. Pero ito si Mikay, dikit ng mukha niya kay Happy. Di niya man lang naisip na bata yun. Dinidikit niya ng dinidikit yung anak ko sa tigyawat niya sa mukha. Minsan pa magpapakis sa mukha. Sasakto pa talaga doon sa nana ng pimple niya. For 5 years, iisa lang ang editor ng buong Toro Family. Kaya nag-decide kami na eto na, sa mga sumusuporta sa Toro Family, nagdagdag na po kami ng 3 editor. At syempre, kinilala namin sila isa-isa. Simpleng interview lang. Bukod doon, straight kasi agad ako sa usapan. Para una pa lang, alam na nila kung okay ba sila. Ayoko, parang gusto kong umatras. Kung okay ba sa kanila na magtrabaho under the Toro Family Management. Yung editor's house, sinisimulan ng ayusin. Kasi dati, sobrang gulo niya. At hindi maayos para dun sila lilipat at malapit sa amin. Diyan naman ako busy, mag-asikaso sa araw-araw. Getting ready na po ako papuntang school. Kaso, bigla akong tinawag ni Mami. Hello. Morning. Bakit nasimangot ka? You're so pretty. You're so pretty. Ang sakit ng bob si Mami. Kasi I'm buntis. Tapos, habang nag-moment kami, nagulat ako, may nagreklamo daw sa labas. Tawagin daw ako. Mami, kanina pa po pala dyan yung matanda. Property pa rin naman natin yun eh. Kung ano? Nakatapat lang sa bahay natin yung JC, pinapaalis. Pinapaalis? Alam ko po kasi sabi na haharangan daw kasi sa ganyan. Kasi alam ko property pa rin natin yun, Mami. Oo, hindi nga problema ngayon yung naka-pick up. Sino yan? Bakit? Ano daw ang paalisin yung kotse? Adjust daw po kasi dadaan daw. May security? Ma, I'm sorry ha, but I am so inconvenienced by this. Look, wala man lang ako madaanan. Baka pwede niyo naman i-adjust yung sasakyan. Magandang umaga po. Kasi ito po ay tapat namin. Siguro dapat po ang mag-adjust po ito. Ilang beses na po kasi namin itong pinagsabihan. O, ito daw. Ilang Araw-araw po, ang pinsan ko po ay Ayan na naman nagpupunta yung po. sasakyan, dadaan. Paano tayo magkakaano? Kalma, Tony. Kalma. Kakalipat pa lang ng bahay. Aberya na agad. Ilang beses na po pumunta sa admin, ang pinsan ko, sa guard, ang yun naman pinsan pala ko. eh. Everyday po. Kami po ay bagong lipat dito. At sabi ko sa asawa ko, gusto niya na itong alisin. Sabi ko, kailangan niya maintindihan na marami magre-reklamo. Ilang beses na po ito. Ayan na.
Hindi po kami makakapag ilang beses na po kami nagreklamo, hindi naman po kami gagawa ng ganito. dito, oh. Ito po ay tapat po namin. Pasensya na po kayo at magandang araw po kung ano. Iniisip ko po nun, naku, bawal makipag-away or ma-stress kasi nga, buntis siya. Lalo na pag tama siya. Paano kami maabala? Araw-araw po kami nagre-reklamo. Ayaw din Dito po siya namin. nagpa-park? Every day po, every night po, at every day po napupunta po nag-admin. Ayaw po sana namin ng gulo. Guard, pakikuha yung complete name. Gawa ko ng formal complaint dyan sa ano? Salamat. Association. Kasi po ang pinsan ko po, Harvey Panganiban, kahit check niyo po admin, every day po nagpapasal. Kasi po, nagsasabi po kami lagi sa admin, kuya. Bali, everyday na po kami, kuya, dito. Ayaw po namin away, pasensya na rin po. Ayun. Ang sabi kasi ng admin, sinasabihan naman daw po kayo. So, pasensya na po. Mabuti naman na daan sa maayos at mahinahon na usapan. Kasi kung hindi, baka matapang na naman ako at naka-apekto sa dinadala ni Mami Oni. Hello po, Daddy. Good morning po. Sa labas, ginatok yung pick-up, pinano, paano daw ng attorney. Tapos lumabas yung lalaki. Sinigaw-sigawan siya ng babae, naawa din ako. Kasi pero galit din kasi yung babae eh. Nung una sa atin galit, di ba? Yung una sa ma'am, binuksan ko. Sabi mo sa amo mo, huwag sila na dyan yung parking kasi double parking na. So nagdadami mga tao. Saan yung sasakyan? Yung may lalaki na hindi ako nagsaseto sa kanila. Hindi ako pwede makipag ako kasi voltage ako. Sinigawa ka ba? Hindi pa. Nung una nung babae. Pero paglabas ko, kumalma siya eh. Pero ang ganda ko kasi table ka. Gusto kong pagsabihan si Jowa na trabaho ko yan. Hindi mo dapat ginagawa yan. Dapat ginising mo ako yung lumabas. Wala na. Sabi ko lang, ayun po, magandang araw po. Sabi ko, ito po kasi, hindi po yan sa amin. Sabi ko, sa tapat po yan. Ilang beses na po napupunta ang pinsan ko sa admin at saka sa guard. Sabi ko, ito po, babalipat po kami, ito po ay sa amin. Yan po, sinabi ito sa'yo. Sabi kayo ng asawa ko, sinabi ko asawa kasi pangat ng jowa. Oo, tama kayo. Narinig ko talaga doon, sinabi ko. Asawa ko. Sabi ko sa asawa ko. Kasi nahihiya ako, di ba? Kasi kakalipat mo lang, tapos sasabihin mo sa kapitbahay, jowa ako. Kasi sinabi ko na lang asawa ko. Kaya, ayun. Sa totoo lang, puyat ako nun. 5 a.m., nagising ako, bigla na lang kumukulo yung tiyan ko. As in talagang pinipiga ng acid na kulo yung tiyan ko. Hindi naman ako normal na ganito eh. Iniisip ko nga, baka totoo yung sinasabi nila na pwedeng ako yung naglilihi sa pagbubuntis ni Jowa. Napapaisip nga ako eh. Pwede ba yun? Kaso ang tagal mo bumaba. Sorry. Wala na. Paano ko nalaglagan ako? Mami, ang ganda ka pakinggan ng asawa ko. O, tigyan mo kinikilig yung isa na Kasi sinabi. Ang pangit kasi pag nalaman ng kapitbahay ni Jowa mo lang. Buti na lang okay na ang lahat. Happy-happy na kami ulit. Kaya, binigay sa akin ni Mami yung gift niya sa akin. I'm something for you. Something. Gusto mo din na Android? Android? Parang ganyan. Mommy, S24? That's mahal. I have 2 phones na. Hindi anak, ang problem kasi kukunin ko yung 14 mo. Kasi ibibenta ko yung 14 ko. Kaya naisip ko, bigyan kita lang isang Android. Seryoso, Mama? Parang si Mami may iPhone, may Android. Importante yun eh. Close your eyes. Yan ba yung ano? Ganun. Dali na. Mami, alam ko na nun! Alam ko na to! Cute, Uni! Hindi. Hindi yan yun. Ito yung maliit na cellphone! S24 yan! Ang cute! Nahihilig din kasi ako sa mga cute na gadgets. Kaya naisip ko na bigyan din si Tanyona. Para hindi din palaging iPhone 15 yung palagi nang ginagamit sa labas na phone. Uni! Thank you po! I have my phone! Anak, pwede ba yung dali sa school? Para iwan mo na yung mga iPhone mo. Anak, tawad-tawad din sila mami dito. Bakit? Mami! At may tempered glass. Ang cute, di ba? Paano yung cellphone? Cellphone talaga siya, anak. Panis, may Facebook, pwede ka may Play Store. Amiga! Bakit may TikTok dito, Mami? Yes, download mo lang. YouTube. Pero pangit mo camera. Uni!
May nangyari pa nung inutusan ako ni baby mami na bumili sa mall. Biglang sumikip yung dibdib ko. As in, hindi ako makahinga. Parang may tumutusok na dumadaga na halo-halo na. Hello, Mick? Wait lang umupo ako. Utang ina, hindi ako makahinga. Sobra. May tumutusok sa dibdib ko na ewan po. Nakaupo ako rito ngayon sa food court. Wala akong choice. Kailangan ko mag-video. Binibidyo ako ng sarili ko. Napopo ko dun sa gilid kanina. Hindi. Nagkamali ako ng exit. Nasa kabilang building ako napunta. Init sa labas. Tapos, ang matindi doon, wala pa akong tanghalian. Tulog ba si Jowa? Sige, kakain muna ako dito, Mick. Bibilisan ko lang. Pero if ever na hindi ko kayanin, siguro magpapadala ako sa clinic ko dito. Putang ina nito. Ngayon ko lang naramdaman ko. Tatawag ako sa inyo if ever na hindi ko kayanin, nasa clinic ako. Tapos pag tumindi ba, kailangan ko magsusugod sa akin sa ospital. Iba yung pakiramdam ko. Tatawag ako pag di ko talaga kaya. Kasi ayokong i-risk ng drive pa uwi. Puta ba, pag nagmamaneho ako, doon ako abutan. Huwag mo muna i-open kay Tony to, ha? Tapos biglang lamon ulit. Di ko na talaga maintindihan. Parang gusto ko nang maniwala dun sa sinasabi ng mga matatanda na pwedeng ako yung naglilihi sa amin ni Jowa. Hindi naman ako yung buntis. Si Jowa, out of nowhere, bigla na lang yan sabi na, Owa, gusto ko ng dried mangoes. Yung lola ko kasi, dating mahilig doon. Ewan ko ba, sobrang napapressure ako sa mga tao. Tanong, anong cravings mo? Anong cravings mo? Anong gusto mo? Wala talaga. Tapos biglang, parang bigla ako naglaway. Bigla naisip ko lang. Your first lihe. Now? Here? Yes. Asan mo yung dried mangoes? Andiyan yung dried mangoes. Dried yun, dried. Dried? Ayun na! Ito pa ng dried mangoes. Pagkabot ko ito nalalasahan sa dila ko lang. Tsaka ganyan mo ka mo. Saya na kaibig gusto mo? Tsaka pang asim. Same ka rin kay Tyronia, asim din yung hinahanap mo. Kaya Tyronia? Hindi mo na nasingutin yung kilikili ni Tyronia, maasim naman yan. Happy. Happy. Naabutan ko si Jowa. Na salap doon sa kinakain niya habang nakapikit. Sobrang cute na cute ako kasi first craving niya to. Ang nagawa mo, wa? Gusto ko siyang kinakaskas sa inyo. Grabe ang paglilihi. Sabi ko tama na, baka sige na ako. Matigil ang bibig ko, kuha ko ng kalahati ko na kagad. Baka naman maging kasing hugis ni Papi yung mukha ni Tyronia. Haba din ang baba. Maging mangga. Uy, mahaba pa naman baba ko. Ano ramdam mo kay Tyron? Lalaki, babae? Hindi ka masabi. Pero siyempre gusto ko lalaki. Kaya parang lalaki ito. Paano pa pag sinlaki ko yan? Yung pagkalabas niya, yung sinlaki ko ng baby ako. Wala, sirachan ko ng pagkalan. Kasi kay Tyron niya wala akong kamot. Pag nagkakamot ka, kamutin ko. Ayoko nang ganun. Hindi yun makati nakamot yung mga ganun-ganun sa tiyan. Wala akong kay Tyron niya. Kaya nga may dukyapi ah. Pupuputin niya na ito. Magtatapitak na ako nung mag-ano na ako. Ba't magpapangatlong baby ba tayo? Pag babae pa rin yan, magpapangatlong baby tayo. Ba't hindi ko mabuntis? Sabi ko kasi kung pwede lang ako mabuntis eh. Ang maman kong drive mango sa to, yung Cebu. Tamo, hindi na lang. Akin na. Baka hindi na ako. Nawa, kalahati na to ah. Nung ako naman yung nag-try, hindi ko magets bakit gustong-gusto niya yun. Hindi ako mapagtrabaho ng maayos ang init talaga dito. Hindi ako mapakali sa office kasi bagong-bago lahat. Pero sira yung aircon. Diba? Parang bago ka lang dun yung aircon bakit ka sira? Wala talaga. Sabi niya, Harvey, may aantayin pa daw. Tapos nagsabi, update pa daw ano. Tapos sabi ko, tawagan mo ngayon, update kita ulit sir kung kailan kung kailan ako makaka-order. Kung matatagalan pa to, kasi kapag ito, hindi na ibili yun, pwede naman yung antayin, pero bibilin. Gets mo? Ngayon, pag binili yun ang mangyayari naman dyan, antayin. Pag inantay, okay lang naman. Pero pag bumili ng bago, chip in ulit, sisirain ulit yung aircon, mahirap, bagong tubo na naman. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. What do you want? Bilan mo ako nung nagagalaw na aircon. Mga 15,000 lang yun. Saan nakakabili nun? Sa mall. Tawagan mo si Harvey. So, pumunta ako man ngayon. Bilan mo ako nun. Pwede maligo lang ako? Oo. Wala ko akong ligo, di mo lang kahapon. Kung ano naman yung gusto ni Jowa, lalo na ngayong buntis siya,
susundin ko talaga. Ibibigay ko ng sagad. Buntis ako yung bata! Ala, yan na sumisipa! Palit lang ang damit. Why? Ito rin suit ko kapon na nag-mall. Okay na, umalis ka na. O sige. Gabi na. Ang gusto naman niya ay California Mami. Tulad ng isa sa mga pinaglihian niya kay Tyronia. California Mami. Dati nung buntis ako kay Tyronia, hindi ko ito nakakain. Ang gusto ko ito dati. Ngayon kayo mo araw-araw? 2 beses ko lang ito nakain sa buong 9 months ko. Nagulat ako, nag-crave ako ulit nito. Ang sarap! Dami ko na nakain ngayong buong araw na. Pumunta ako para tumulong kay Tony. Kaso masungit siya eh. Dahil sabi ko, hindi two-way yung kortina. Taliwas sa sinabi ni Tony. Abi, wag mo akong ganun. Pag sinabi kong dumaan ako dito, naranasan ko dumaan, 2-way talaga yan. Huwag kang paulit-ulit. Naiirita kasi ako ngayon, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil di ako makakailos. Hindi ako makagala para akong bagong opera. Bawal ako maglakad, bawal akong paikot-ikot. Hindi ko magawa yung mga bagay-bagay. Pag sinabi ko sa'yo ilang beses ko na nakakadaan ako dyan, huwag mong ulit-ulitin na, hindi nga yung nagaganyan nga yan. O, tamo, si Papi pa nag-aasikaso. Tsaka may alam niyan eh. Sorry po. Naiirita ako kasi ang init-init na nga, tapos ang kulit-kulit pa ni Harvey paulit-ulit. To the rescue na ako. Natatawa na lang talaga ako kasi ayan na, nagsisimula na si Oni sa mga irritable moments niya. So, ba naiirita lang ako na ano? Naiirita lang ako. Kaya lang rin alam ko yan kasi nag-canvas ako ng DIY niyan. Kaya nga, at saka sinabi talaga sa akin yan, alam mo ano, lahat doon talaga yun ay 2-way. Tsaka nung lahat ng punta namin dito, nagaganon ko. Sinabi ko na paulit-ulit, hindi nga nagaganon. Hindi nga! Kasi nakita kasi nila to nakaganon. Pero dati talaga dito ako dumadaan, so nahahawi siya ng pagganon. O baka puwersa ba yung puwersa? Hindi sa pesa. Paano, magaganon na siya? okay na. Ayun na. Paano? 2-way na ulit yan. O, diba? O, natutuwi, Harvey, panis. O, diba? Tama ako. Ano, diba? Nagagawa? Patingin. May ano kasi siya. Ma'am, ako lang po yung i-ano niya, irregular niya na lang ako. Nakangiti na lang ako sa gilid kasi ngayon ko na lang nakita si Oni ng ganyan. Halatang buntis siya, tapos konting kibot talaga. Nababad trip siya. Eh dumating si Paye, nagtaray kay Chong Harvey, sumabay pa siya sa irita ni Jowa. Tawagin mo nga si Paye. Okay. Ayoko pagdating mo dito, nagsisimalmal ka. Paye, bakit naiiyak ka? Bakit kayo emosyonal? Meron niyo po. May mens ka. Kasi pagod ka nga, pero hindi ka para magtaray ng gaganunin mo yung tao sa ano. Magantay na sa akin dyan, tawagan ko si Ate Mal. Pagod naman kasi talaga ako. Nakakaiyak kasi hindi sila makaintindi ng emosyon ng ibang tao. Ba't ka umiiyak? Ayoko umiiyak ka. Gusto ko happy ka. Sobrang break po ng utak ko po ngayon kasi lahat po ng magiging mangyayari po bukas. Kanina lang po talaga na plano lahat. Kaya nga, kasi hindi ka pumasok. Mami, kapon ko lang po na-finalize lahat po dun para sa event. Tapos ngayon lang po nakapag-prep lahat pati ng mga hotel po. Alam ko, pero sige, dahil na mag-gano'n ka sa bahay. Yung bunga sa'yo, Paye, inaasal ka kasi gusto ko kasama. Ayos ko po. Paye, bulag ako. O sige, may CCTV dito. Gumanon ka, kitang-kita ko. Gano'n mo si Harvey. Para matigil na yan, para masaya ka. Tama na. Wala si Kiana. Hindi ako yayakap sa'yo. Sino gusto mong yumakap sa'yo? Naawa naman ako kay Pepe. Ilang araw na kasi siyang sad girl. Kaya sinurprise ko siya sa isang tao na alam kong gusto niyang makayakap, ganun. Kasi ilang araw na silang hindi nagkikita. Ha? Sino gusto mo yung makakap ito? Sino gusto mo yung makakap sa'yo? Alam niyo yung amoy, oh. Gumawa pa ako ng para masaya ka. Okay na? Happy ka? Totoo. Patingin ako ng mata. Baka nakarolyo din. Happy ka ba nakita mo si Kiana? Parang hindi. Pauwiin ko na.
Baka maangas ka pa din. Taas naman pa yung noo mo, itodo mo, yung naka-20 ka lang gano'n. Maangas ka ata eh. Tawagin mo. Tawagin mo, Han. Ito, baby Pearl. Okay na, nakita na kayo, pauwiin ko na siya. Uy, mabahala. Diyos ko naman sa kayo mabahala. Ano mas gusto mo? Pauwiin ko siya, stay mo na siya. Ikaw mabahala. Ano nga mas gusto mo? Siyempre ako talaga bahala. Pero ikaw ay pipiliin, stay mo na siya hanggang siya makaalis. Bibigay din pala, Diyos ko naman. Ang daming mali, pero ginawan ko naman ang paraan. Hinabol ko na din yung hose para hindi magkalat ng tubig. Ayoko kasing nagagalit si Tony. Ito, sure na talaga ako. Pero lamig dito. Ngayon? Lamig siyang. Hindi, sure na ako dito. Kahit ako, open nga lang. Okay lang naman to. Ilang araw lang naman. Gupitin ko pa to. Ako na sa'yo dito, Tom. Oo, kayo na muna. Hanggang sa tapos na, naayos na din. Kalmado na si Jowa. Malamig-lamig na sa office niya. Kaya happy na siya ulit. Nag-usap kami ng girlfriend ko kasi sobrang miss namin yung isa't isa. Grabe, inip na akong tumanda. Para hindi na ganito, yung madaming bawal. Dumalaw si Bully sa bahay kasi gusto daw niya magkaroon kami ng picture tatlo. Ako, si Papi at saka siya bilang magkakagrupo dati. Ngayon kasi sobrang magical dahil sabay-sabay kaming buntis. Habang waiting kay Papi, syempre, ayun, daldalan kami habang tulog si Jowa sa tabi ko. Dumating ako sa bahay nila, Oni. Ayan na, nasisimula na kami magpakitaan ng mga sumpa. Sumpa ng pagbubuntis! Let's go! Kamot. Ay, gago! May lalaban ako sa'yo. 1 inch diameter. Ito, oh. Tangina mo. Sira. Ako guys, wala pa. Yaman ka rin po. Huwag ka magsalita na tapos. Nakabahan na nga ako eh. Girl, talaga doon ako na-depress. Sabi ko, malala. Ano malala? Sira yung sira. Anong sabon mo? Parang ulo yung sabon. Parang ulo yung sabon. Ang gawin na ako yun. Oo nga. Ganun talaga pag buntis, no? Ay, hindi mo na kaya. Tingin. Labi naman. Ito ang ina mo. Parang pakwad na. Hindi yung uto. Oo, parang platito. Parang platito, pwede mag-dessert. May areola. May ugat-ugat. Alam mo yung iPhone 15 kapag gabi, tapos 5 mo, yung ang dami na Noise. Ang dami na Noisy. parang nagagano. Iba na siya. Pixelated na. Pag gano'n na siya, hindi ganyan din ako. Gaboy, ano pa yung sa'yo? O sige. Oo, malala. Diba? Oo, tangina. Ikaw yung umaamin sa amin dati ng platong-plato. Sa'yo platito, sa akin kaldero. Natatakot ako kasi nakikita ko na ano mangyari sa future ko, be. Feeling ko, pinakabahan na ako. Pakialola ko gano'n, no? Kaya bakit naman yung cleavage mo? Pakialola talaga mo. Walang Hindi nga, kaya ito nga, pag nag-YouTube ako, minsan gumagawa. Meron na konti. May gagamba na ka gano'n. May lumalabas. Ayan, hindi na pwede. Tamang, sunshine. Lahat sa'yo malinaw. Pangatlo natin, sabi ko, wala. Ito yung first, Imposibleng second, eme lang to kasi Lahat linaw-linaw. to kay Habi lang? Oo. Ito, sumabit. First, second, At the third. first. Sa'yo medyo mapapaisip pa kayo Ito sa akin nga talaga. yun, Labuntis diba? ka talaga. Kaya anxiety ka muna. Tangina, baka mamaya joke time lang. Tapos ang pangalawa, False alarm. Pares, ay, no. Oo, Ito yung una ko eh. Oo, pero malabo. Malabo talaga, as in. Faint line. Oo, Positive pa din. Hindi, malabo na siya ng ganito, pero nung una, sobrang linaw niya. Ay, gano'n? Oo, ewan ko lumabo, baka ewan ko. O baka dahil hindi lang siya naka. So, meron pa ako sa taas, mas may meron pa ako ewan sa kabilang bahay. Ang dami ko na kasi, May, parang ang sa 20 Ito na yung siya. may trust issues ka yung ang dami na. Ang Oo, dami na. ang dami pa talaga. Tapos meron pa sa taas ngayon, yung inihi ko sa harap ni Be. Picture na tayo. Ano ba yan? Nakakaisang sosyalo ng mga piti. Ano na, medyo... Bago ano pa yung sa akin eh. Generic. Generic ang puta. Sa akin yung para libre sa center eh. Yung kaya siya. Yung sa akin naman parang yung pamprank. Yung pamprank, ganito daw yun nabibili. Oo, girl. O, game. 1, 2, 3. Tapa. 1, 2, 3. Siya pa yung ganun.
Tendan ko kayo, tapos pili na lang kayo. Night na. Kasi wala pa akong tulog. Baka mamaya. Galingan Mamaya mo nagulat ha. ako may araw na. Utangin na naman, huwag niyo naman ako pakabahin. Bully, pag may sumabang tayo, isipin mo na lang, nakakahiya. Hindi. Nakakahiya. Wala Siyempre na tayo, ako, may hindi. tayo, may kabala. Tapos mangyari sa akin, no? Mangyari sa akin. Kinakausap ako ni Jowa na madaming beses daw na gusto niya na akong taasan ng boses. Kaso sabi niya, mas alam daw niya na mas aangasan ko daw. kaya hindi na lang niya ako pinagsasabihan. Kaya sabi ko, promise daddy, promise, today, promise. Magpapahinga lang po, daddy. Promise yan. Yun, buti naman may ganun si Jowa. Kaya yun, doon kami sa office niya, nanonood kami ng reaction video ni Kuya MG sa video ng Toro Family. Sa mga hindi po nakakaalam, Makagago YouTube channel, every Sunday may reaction video yan sa Toro Family Series. Subscribe na kayo. Request ni Buntis yan. Kain kami, ganun. Tapos nagulat na lang ako. 2 days pa lang po kaming nakakalipat sa aming bagong tahanan. Ay may parcel na agad si Jowa. Okay. Parang pinaglihi si Baby Tyrone sa technology. Kung ano-ano kasing pinagbibili ni Baby Mommy. Nag-set up na din kami sa kwarto ni Tyrone at alam ko gusto niya yan eh. Pati na din sa dressing room ko. Hindi naman ako sure, baka after mga 1 week, wala na yan. Pamigay ko na. Ewan ko lang, parang gusto ko lang na pupunta kami sa ibang mundo. Parang ganun. I go to Mommy Oni's house. Let's go na din. Hi, Humby. I'm in another house. You're in another house, but why are you not excited to see me? I'm just talking to you and Nanny. Okay, are you excited to see me? How about a hug and a kiss? Happy come here, bro. My cell phone's here. Oh, your cell phone is here. Can I see your cell phone? Yeah. Can I see it? Come on, show it to me. I'm just put it here. You just put it there. Are you happy with your cell phone? Yeah. Who gave this to you? So I deserve a kiss. Oh, you look in Jowa's eyes na lang. Yes! Laging hindi ka pinapansin eh. Oh. Ay, pakita niya daw yung cellphone niya sa'yo. I have a flashlight. Close me yung flashlight. Parang saray sa brownout si Happy ah. Harvey ah. You go down. Ay, take a selfie na. Take a selfie, Hap. May nahanap siya. Tumatabi siya ulit sa'yo. Who gave this to you? Mami Oni. Happy, can you look at Jowa's eyes? Look me in the eyes. Hindi siya makatingin. Happy ah. Look na ka sa kay Jowa's eyes. Hi. Yeah. Lagi siya kinikilig na ano eh. Hindi siya makatingin. Iba yung topic. Oo, hindi ba yung topic? Happy, sino yung crush mo? Yeah! Let's try go there. Because my crush is Jowa. Crush mo yung tito mo? Diyos ko po. Go down. Take a picture ha. Okay, 1, 2, 3. Wow, so... I'm done. May dumating na naman ulit ako na parcel, tapos si Paye meron din. Ay nako, Day. Style niya yan. Hindi niya binayaran, kaya binayaran namin. At ang dahilan, dahil nagpunta siya ng Batangas. Kay ma'am, ito kay Lucy. Ay, hindi. Sa kabila yan. Sa kabila ito. Eh, baka kailangan pa rin yan bayaran. Kailangan daw mo bayaran? O bayad na yan? Hindi pa po. Magkano? 368 po. Nauna kami pumunta ng Batangas ni Ate Mikay at ni Papa Odi. Ako kasi talaga pag-asa ng company namin. Nag-asikaso agad kami kasi Barako Fest 2024 na! I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. She got diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Drip way too lit. Who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect and my money long. If you ain't talking money, don't talk to me.
I be over here where the bosses be. Pockets on thick cause I eat my greens. Way too hot, 3,000 degrees. No pictures please, cameras flashing, I'm VIP, I'm a big deal. My life a movie, I'm the one they wanna be still. And I'm a queen, yeah. Keep it real, yeah. I keep my circle tighter than the earring piercing. I look like a bag of money I'm on, they wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect, and my money long. Habang nasa booth kami, syempre marami nagpapapicture. At alam ko naman na gusto niyo akong makita. Syempre, sino bang hindi? Payi 2M2. Dito naman sa Manila, si Ate Marie at si Papi, bumalik ulit ang closeness nila. Puro sila chikahan, minsan 2 oras pa. Puro lang naman tawa. Mall. Nabibili yung mga outfit na pang chubby. Ate, anong pinagsasabi mo? Sino yung nagsabi na outfit na chubby? Tang ina nun na, gago yun ah. Kasi alam nilang sexy ka, di ba? Hindi pang chubby yun. Animal ka. Wala. Gago yun ah. Tarantado yung hinayupak na yun. Sino yung nagsabi na pang chubby yun? Ako nagsasabi na chubby ako. Ikaw nagsabi. Hindi nga kasi sa akin yung small tsaka medium eh. Eh di extra medium. Hindi chubby yan. Sexy yan. Nagsisimula ng mahirapan si Jowa. Eto na, nagsusuka na lang siya ng biglaan. Grabe, suka ko. Para masusuka ko na si Tyrone. Mami, may kapal ako. Sabi ka, usap ka ba? Ba't nakikipro na sa suka ko? Nakabiti ka lang. Nagkilit kasi ako sa'yo. Nagsusuka ako. Diyos ko, bakit? Atid. Baka buntis ako. Kanina yung chocolate, kanina pa umaangat dito eh. Pinakain yung Belgian malalwa. Sumiga ka, Odi. Ng aso. Hindi ka nag-aalala. Tinatanong nga kita kung nag-okay ka lang ngayon eh. Umuwi ka na. Feeling ko hinang-hina ako. Tapos, ang dami ko pang pimples. Feeling ko ang pangit ko. Kaya nagpa-hair extensions ako kay Mama Sarah. Pagtapos nun, suka na naman siya ulit. Nagpo-poker face na lang ako, pero awang-awa na ako kay Jowa. Baka buntis ka. Hindi ko kasi sinuka lahat kanina, inantay kita. Ano ba hindi nila? Arte mo naman. Nakatulog na si Oni kasi feeling weak siya. Pagising ko naman, nagulat ako. Walang tao sa paligid ko. Parang walang tao sa bahay. Pero narinig ko yung mga tunog ng talbog ng bola. Sobrang naiingit ako kasi sobrang gusto ko din sanang maka-volleyball si Tyrone niya. Pero hindi ako pwede. Sali ako? Pwede ako? Sigurado ka? Watch ka muna. Ang galing ni Tyrone niya. Sobrang palong-palo maglaro ng volleyball. Pumasok yung bola sa kapitbahay. Nagdo-doorbell siya, walang sumasagot. Dinamay pa kami ni Kiana. Kaso, wala talagang tao. Tapos bagong lipat lang din, di ba? Na-discover ko na basag yung TV namin sa sala. Movie tayo dyan, ma. Oo, sarap mag-movie dyan. Oh my gosh, basag yung TV! Ha? Putang ina, ito yung sinasabi ko. Oh my God! Kaya pala hindi na gumagana, black screen na lang siya, tas may crack na. Oo nga! Gusto mo nga sa ilaw? Basag yung TV natin. Kaya pala pagbukas ko black screen na lang siya lagi, hindi na siya naggagumagana. Ito yung sa putang ina yan, oh. Teka mo, pipindutin ko. Oh, ayan oh. Saan to sinakay? Sa lipat Sino nagdala niyan dito? Di ba kayo? Hindi, binaklas namin to, pero hindi ko alam sino nagdala. Si Arby! Tawagan mo nga si Arby.
Kaya pala sabi ko parang may something na ayaw bumukas. Bumili ka na ng TV ngayon na. Mabigla-bigla na lang decision mo. Tangin na naman. Harvey, asan ka? Sa Batangas nga pala itong mga to. Sabihin mo lang. Basag yung TV, yung 75 inches dito sa sala. Oo. Akala namin kaya hindi gumagana kasi Walang wifi. Hindi, akala lang namin, basta walang wifi, ganun. Tapos pagka-on namin, gumagano. Pagtingin namin sa pinakakanan, basag. Hindi na, black screen na siya, black screen na. Di ba kayo naglipat nito? Pero tinesting namin dyan, okay. Ang iniisip, baka naman yung yung mga nakapwesto dyan nun. Sabagay, hindi ko alam kung yun naman sisi kasi nung kinabit yan dyan, tinesting namin okay. Wala kami, sira, taas, kanan. Wala, ayun pakita mo sa kanya para mag-gets niya. Wasak talaga. Yan, patayan. Bubuksan ko. Ay, putang ina mo, nag-on. Nag-on bigla. Pero putang ina ganito, Ayoko nga. Ayun, basag. Kaya mo na. Hindi wala ng oras para magsisend. Sara mo yung mga ilaw. Tayo, try mo. Ayan, kitang-kita lahat, Bio. Tapos, hanggang dito, ayan, linyado lahat, Nung umakyat si Mami, bigla akong kinausap ni Tyronia. Nagpakita lang ako ng strong daddy na nag-i-explain. Kasi diba daddy, gusto ko rin ng second name. Nag-decide na kami ni Mami na wala ng second name si Tyrone. Para ikaw Tyronia, siya Tyrone. Yun lang. Ang mangyayari si Tyrone, Family Flores. Pwede po ba pag nagkasal na kayo ni Ovi? Pwede po ba mapalitan ng Flores? Ako anak, walang problema sa akin. Sobrang magiging masaya ako na gusto mong dalhin yung apelido ko. Pero syempre meron tayong mga bagay na dapat i-consider. Kasi hindi matatanggal ang apelido mo hanggat hindi papayag ang biological father mo. Yung mother. Si Mami kung anong desisyon mo papayag din yan. Pero yung mga ganyang matter, kailangan ng approval ng tatay mo. Kasi pipirma din siya. Kasi dala mo yung apelido niya. So, meron talagang approval ng father yun. Kung papayag din siya na magpapalit ka ng apelido. Pero pag tumungtong ka ng 18, yun na yung right mo. Kasi 18 ka na eh. 18 na lang kayo magpakasal. Pag 18 na ako. Pwede naman magpakasal ni Mami anytime. Pero syempre, magkakaroon ka kasi ng sarili mong desisyon pag nag-turn ka na ng 18 years old. So, may right ka na gusto kong dalhin yung apelido ni daddy. Ganito na. Si tatay mo, baback out na, wala na ako magagawa kasi 18 na siya. Pero lagi mo tatandaan, kahit pala 18 years old ka na, right pa din ng tatay mo yun hindi ako papayag, hindi mo dalhin yung apelido ko. Kasi wala ka kung wala yung tatay mo. Ganun siya. Hindi ko na alam kung by the law, tama ba yung mga pinagsasasabi ko. Basta sinabi ko lang yung sa loobin ko. Yung sa loob-loob ko ba. Pero kung gusto mong dalhin yung apelido ni daddy, sobrang masaya ako. Wala akong problema doon. Lalo sa'yo nang galing. Kasi gusto ko na mag-flowers. Maganda yun eh. Thank you, anak. Kaya ako na si Taiwan yung flowers. Thank you, anak. Kasi gusto mong dalhin yung apelido ni daddy. So, siyempre, kailangan yun yung mga bagay na dapat pagmimitingan ng mga matatanda namin. Lalo ay 11 ka pa lang, anak. Pero kahit anong ikot natin dito, totoo yun na may right ang tatay mo sa'yo kasi tatay mo siya. Pero pag nagkasal na kayo, request ko rin kay Oli. Ikaw pwede may request kay mama yun. Nasa sa'yo yun, Kasi ako anything na decision mo, susuporta ako sa mga ganyan bagay. Siyempre si Mama Marie, kakausapin mo din. Ganun yun. So maraming matatandang mag-uusap-usap sa gusto mo mangyari. Actually, matagal ko na po yung tinanong kay dati na gusto ko na rin po maging Flores. Kasi siya naman po yung totoong naglalove sa akin. Umagang-umaga, nasa dating bahay kami para mag-review ng episode 11. Biglang may tumawag kay Kiana at sabing naka-live daw si Paye sa TikTok. At hilik lang daw yung naririnig kasi tulog siya. Paye, wag mong yung cellphone mo, ilak mo, ilayo mo sa mga matutulog ka. Una, AirPods. Ngayon naman, naka-live sa TikTok. Ano ba yan? Huwag kinakausap kita. Kakausap ka. Ina mo! Kung nakikinig ka, huwag ka mag-cellphone, gago. Naiintindihan mo? Opo, mami. Kung di ka naka-AirPods, yung cellphone mo katabi sa'yo. Abang na abang ka, matulog ka. Ilagay mo yung cellphone sa tabi mo, sa gilid, sa table. Hindi naka-live sa TikTok ang nakakita, unan. Baka mamaya magulat na lang sila kung ano makita sa'yo, utong mo, buke mo. Buti sana kung maganda. Naiintindihan mo?
Tapos kinakausap ka, nakikinig naman ako. Tama ba yun? Kanina ka pa nakalive sa TikTok. Sobrang fucked up ng ginagawa mo ah. Ikaw lang nagkaganyan. Wala ka sabihin? Kailangan ka tanongin, putang ina mo? Mukhang bang di pa ako tapos? Di na ako nagsasalita? Teka. Diyan ako na-stress ng very light. Diyan nagsisimula ang scandal sa mga ganyan. Hindi ka mag-ingat, simple lang. Ilalagay mo lang yung cellphone mo sa gilid. Ilalagay mo lang. Para hindi ka pipindot kung ano-ano. Privacy nyo naman kahit paano, kung nakitaan ka. Ako pa masama niyan sa'yo. Kahit concern sa'yo. Antok na antok mo kasi ako, pagod ako, lahat idadahilan mo. Hindi ako dapat na-stress ng ganito. Walang nagpabaya ng social media, ikaw lang. Kung ano-ano nga kumakalat sa yung fake news ngayon eh. Mamaya may mag-usap sa paligid na hindi dapat narinig ng ibang tao. May ibang tao dyan. Buntis ako pa Ikaw bobo ka lang, putang ina. Wala kang panalo sa akin, buntis ako. Hindi ako pwede ma-stress. Tangina, ito kada ma-stress mo ako, susuntukin ko yung matres mo. Pero na lang gagawin ko, stress versus matres. Oo, pag yung matres mo, sabi ko sa'yo. Putang ina ng mga kasama ko pa dito, tawa ng tawa. Pati girlfriend mo. Matres mo din kaya? May matres ka din eh. Hindi pa ako mauni. Ayun, iyak nang iyak si Paye. Akala mo minaltrato. Naiiyak ka na naman. Ba't ka na naman umiiyak? Ikaw na naman ang victim. Umiiyak siya. Iningatan lang kita. Ingatan mo din yung baby ko. Huwag kang ganyan. Nataranta kami lahat, naka-live ka. Kakalabas na lang tayo kukunin, may nag-chat sa akin, nag-uwas agad ako eh. Sabi ko, si Faye daw naka-live sa TikTok. May nag-chat sa akin. Sabi ko, tulog siya. Tapos pagkatingin ko ng TikTok niya, naka-live nga siya, kaya tsaka na ako lumot. Na-end na ni Miguel? Na-end na po. Huwag nang mauulit yan, Paye. I-otolak mo, Wal. Ikaw lang ang gumawa ng ganyan. Nagla-live tulog. Nagla-live ng tulog, ikaw lang nag-iisa ka. Paye naman eh. Sabi ko pa, hindi ako nire-replyan nito, naka-live daw. Ba't ka naka-live? Anong ginagawa mo dyan? Wala bang nakitang Pepe o ano? Wala naman. Magtatanong din ako ni Baka kasi kanina pa siya eh. Ano ka nakatulog? Baka uli napindot niya habang nasa TikTok siya. Kaya nga nakatulog to. Talaga naman si Baby Pearl. Ay, ako. Salamat sa pag-remind sa'yo ha. Buti hindi na-report yung page mo yung account mo ha. Salamat po. Salamat, may care kami sa'yo. Hindi pa rin siya nag-thank you. Nasa salon kami sandali. Nagpapagupit si Jowa. Si Tyrone niya biglang tumawag. Anak, ba't ka umiiyak? Nalulungkot ka saan? Sunduin ko ba? Hindi mo. Bisa mo na lang. Anak, papasundo na lang kita dyan, ha? Sige. Abay, anak, I love you. Parehas po talaga kami nang nararamdaman ni Tyronia. Kasi onting-onti na lang po talaga honor student na kami. Kasi hindi po talaga umabot. Okay. Daddy time. Ano nangyayari sa inyo sa eskwelahan? Wala pa akong honors. Wala kang honor. Ikaw? Sabi pa nangyayari. Tulad ng, ano yung iniiyak mo kanina? Lahat sa school ko, sa ganyan ko, nalungkot ako. Hindi, yung iba na kwento mo na sa akin kagabi, di ba? Yung natural talaga mangyayari sa iyo. Tapos sana hindi ko alam, init-init ang ulo ko palagi. Naiinis ako kapag minsan daw hindi ko alam. Hindi ko po alam, sumasakit na yung puson ko daily, wala naman. Baka magkakamins ka na nga rin talaga, anak. Kasi si ate ka, 11 years old din nagkamins eh. O baka feel na feel mo lang. Ay, hindi ba? Tumawag ka sa amin ni mami kanina, umiiyak ka dahil wala kang honor. So yun lang, with honors, wala kayong honor. Alam nyo kasi number 1 dyan. Sinabi na namin yun ni mami sa inyo na huwag nyong i-pressure masyado yung sarili nyo na magkaroon kayo ng honor. Kasi number 1 na sinasabi namin ni mami, wala namang kaming problema kung wala kayong honor eh. Ang mahalaga sa amin, good grades, good result, tsaka meron kayong diploma. Sinabi ko na yun sa inyo, di ba? Kayo kasi yung nagsiset ng expectation lagi kay mami na, Gigi, gagawin namin with honors. Sige, gagawin namin with honors. Kaya rin po ganito kasi, naisip ko na mag-transfer. Like, ayoko na tapusin itong school na to. This year na school, gusto ko na mag-transfer sa ibang school. Kasi hindi ko na kinakaya, kahit napamahal na ako. Okay yung mga teacher, pero yung mga classmates, ganyan. Bakit? Paano hindi mo kinakaya? Ano dati, di ba sa makikwento ko sa'yo, natatalo ako. Tapos yung isa pa,
hindi ko siya ma-explain. Gets kita. Actually, nakaka-pressure talaga yung school. That's why, Daddy, nasasaktan ako kada sinasabihan mo po. Gusto ko ma-explain ang sarili ko na meron ako at others. Okay naman ako sa mga subject ko. Nag-recite naman ako. Kasi dati, isa pa ako, patayo ko na nun. Kaya yung mga kaibigan ko na hindi ko na kaibigan ngayon. Kaya sila nagkakaroon ng with honors. Alam po kung bakit. Kasi nagkukupihan sila sa exam, sa quiz, sa ganyan. Kahit ano sabihin mo sa akin, anak, na hindi malaking factor na wala kang pakialam sa mga kaibigan mo. Yun ang pinakamalaking factor kung ba't ka nagkakaganyan ngayon eh. Masakit talaga mawalan ng kaibigan. Yung akala mo kasama mo noon hanggang huli makakasama mo, hindi talaga. Lagi namin sinasabi sa inyo yan. Huwag magtiwala, huwag masyadong mag-invest. Kasi masakit ang reality sa labas ng bahay ng buo. Ng Toro family. Masakit ang ipaparanas sa'yo ng buhay. Pero nasa kung paano yung babangon tsaka lalaban. Gets nyo? Lord, I will do my best. And I know you will do the rest. Laging ganun na. Exam, volleyball, sayaw, performance, reality show, lahat. Lagi mo tatandaan yan. I will do my best. And I know you will do the rest. Lagi mo nga alalahanin yung motto na yun, anak. Do your best, God will do the rest. Natural ma-pressure. Natural mahirapan. Pero, hindi natural yung pinapatayin nyo na yung sarili nyo para lang makuha yung isang bagay. Second day na, and Team Happy naman ang guest sa Barako Fest. Gamit namin yung artista band, sakto, sobrang comfy. Perfect talaga sa akin kasi buntis ako ngayon. Doon na din ako nag-ayos and nakakatulog ako ng komportable. Sinabi na nga sa GC na huwag magputi. In-announce na nga yan ni Mami na may part na maputik at pag maulan, kakapit sa damit. Si ate parang ang hirap sumunod sa simpleng rule. Nung nasabot kami, masaya ako pero nahihiya ako. Siyempre mahihiyain naman talaga kasi ako eh. Pero nag-enjoy ako nung araw na yon. Kasi nakita ko yung suporta ng mga tao sa Fab at sa Toro family. Ang saya ko kasi nakawala na naman ako sa hawla. Alam niyo yun, after a long, stressful week. Tagal namin hindi okay. Ngayon, happy ako. Nakakalabas na ako and nakakita ko ng mga bagong tao and nakapag-interact ako sa fans. Ayun, I'm just so happy na nakikita ko yung support nila sa amin. Kahit mostly doon, imbierna sa akin, halata. Sobrang nag-enjoy ako as in feel na feel ko yung love and support nila sa Fab at saka sa Toro family. The whole day naman, hindi naman ako nahirapan sa event. Like, hindi ko na feel na pabigat akong buntis kasi nag-enjoy talaga ako sa event. Dito naman sa bago naming bahay, merong bagong trip si Uni. Gusto niya po, magmo-movie po kami sa veranda para fresh air daw, ganun. Nakakatakot po talaga yung napiling movie. Kaya hindi ko na po talaga mapigilan magulat. Ay, hindi may paliwanag. At naman. Ako nga, nakataligod na sa takot eh. Bukod sa movie chill namin, share ko lang sobrang proud ko kasi sa friend ko na si Dr. RFD. Pinanood ko din yung interview niya kay Miss Maricel Soriano. Nakaka-inspire yung story niya kasi hindi rin siya lumaki na mayaman kaagad. Naghirap din yung dentist ko, hindi lang halata. Nakaka-inspire na magtapos ng pag-aaral.
Sa lahat ng mga nakikita nyo sa bahay, wala naman kasing house tour kasi nga hindi na ako nag-vlog eh. Basta lahat ng andon makikita nyo, thank you so much Furniture Deals. Lahat ng andon na gamit namin sa bahay by Furniture Deals yan. Pag-uwi namin ng bahay, all goods naman, same routine, pahinga after work. And then kinabukasan, ginising ako ni Harvey para ipahawak sa akin si Dodong. Nakalimutan ko na magde-day off pala yung yaya ni Dodong. So ako naman, syempre, kailangan kong tumayo, hawakan si Dodong. So nakabantay akong ganyan. Meanwhile, yung yaya ni Dong is nagpapaalam sa akin na magpapahatid siya sa sakayan para makauwi siya sa kanila. Si Happy pumasok, inabisuan ko pa siya, anak, don't play sa bedside ni Mami kasi makipot dyan. Baka mauntog ka, wag ka dyan, dun ka sa other side. Sabi ni Happy, no ma'am, I'm just gonna watch. So ako, kampante. Hanggang sa narinig ko na lang, may lumagabog. Ayun na, nauntog na si Happy. Tapos iyak na siya ng iyak. Kaya nagka-mark si Happy sa muka. Kasi nga nagsasayaw sa gilid ni Papi. So ako nasa dulo, si Papi nasa gitna. Si Happy nandito. Siyempre, siya sisisihin ko kasi nandun siya katabi ni Happy. Pero nasabihan na pala siya ni Papi na wag na magsasayaw dun sa gilid. Kasi nga baka madulas siya o ano. Pero sana tinignan niya, sinita niya pa rin na nandun sa gilid. Di mo alam kung sino sisisihin mo sa sitwasyon eh. Sarili mo ba? Kasi hindi mo mahati yung sarili mo sa dalawa mong anak. Or yung yaya ba kasi magde-day off siya. Eh, hindi mo pwede sisisi sa kanya lahat. Or yung tatay na nakahiga lang naman doon, chilling lang sa gilid. Hindi ko na alam. Sa totoo lang. Pinatahan na lang ni Harvey si Happy. Kumalma naman lahat. Day 3 na at kasama ko na naman ang Team Onins. Bawal kasing matagtag si buntis. Dapat bawas sa trabaho. Tsaka, alam kong gustong-gusto akong kasama ni buntis. Ganyan na ganyan siya. Nung nagbuntis siya kay Tyronia, addict siya sa akin. Rekta agad ako na pagsabihan si Paye. Nalaman ko kasi na nakakatulog siya nang hawak yung phone niya at nakaka-live siya nang hindi sinasadya. Siyempre, may mga kasama siya sa paligid. Hindi lang naman siya mag-isa sa kwarto. Paano kahit sinong kasama niya sa kwarto ay makitaan ng hindi sinasadya? Or siya mismo sa sarili niya. Hindi pwede na dahil sa carelessness niya, merong mapahamak na siya or ibang tao. Ang dali-dali lang naman ilagay ng cellphone sa gilid bago ka matulog. Kumbaga warning na sa kanya to, imbis na si buntis yung ma-stress, pinagsabihan ko na siya. Gusto ko lang sabihin sa'yo kapag pinapagalitan ka nila, tapos nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Kumbaga bumuboses pa ako, may echo pa ako. Wala, labas lang, lang, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ginagano kita kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Parang may pakinaka ulit eh kasi nakikita kita na nababastos mo yung mga natin, mga reyna ng bahay. Kumbaga pag pakiramdam ko na ganun, nakikialam na ako. Ayoko na yung lumala pa yung nila sa'yo. Kasi gusto ko itatama kita bilang kuya mo, bilang papa mo. Tigil-tigilan mo na yung sleep call ha. Kasi ang pinaka-importante dito, kung yung cellphone mo natutok saan, sa susunod kayo na nakalabas. O kaya, nakanganga ka, nakita lahat ng tartar mo. O kaya nakita lahat ng gilit mo, kung doon lahat nakatutok, isipin nila hindi yun gilit. Isipin nila ano mo yun. Diba na nagpapakita ka ng something? Paano kapag may lumabas sa CR na hindi nakapanty? Ikaw lang bukod tangi ang gumawa nito. Naiwan mo yung cellphone mo, naka-live, naka-ano. Tigil-tigilan niyo yung ganun. Alis mo yung cellphone mo, ilagay mo sa gilid. Hindi na makasigaw sa'yo si Tony, pero sobrang mali nung ginawa mo na yun. Hindi naman po mali ko naman po yun kasi naiwan ko po yung phone ko na nakabukas. Siguro po nagsiscroll po ako nun sa TikTok. Pero mali ko rin po yun naman. Sa kakagabi naman po ginawa ko na rin po yung sinabi ni Ate Mikay na iniwan ko naman na po siya sa gilid ko. Nakakatulugan ko po kasi siya. Hindi ko na lang din po yun. Habang tulog si Jowa, bigla siyang umupo. Tapos sinabi niya sa akin, gusto raw niya ng leche flan. Di ako naman, bili. Habang binibili ko yung leche flan, natulog siya ulit. Dumating na yung leche flan. Gumising siya. Kinain niya yung isang buo. Siguro, nabigla yung tiyan niya. Sinuka niya ulit. Akala ko okay na ako. Ganda ko na nakaayos na ako eh. Grabe, ang init ng pagtanggap sa amin ng mga taga Batangas. Salamat po.
Kararating pa lang namin doon sa booth namin sa Fab, pero suka na ng suka si Tony. Akala ko nga uuwi na kami. Pero sabi niya sa akin, pipilitin daw niya. Kasi sayang daw yung makeup at kulot niya. Tsaka maraming kasing mga tao doon na nag-aabang sa kanya para makapagpa-picture, makapag-usap sa kanya or something. Yung mga bumili ng Fab products. Lalo na nung may nakita ako na parang handmade na parang jacket na binigay sa akin. Tapos yung amoy niya, amoy Tony Fowler perfume. As in, grabe yung suporta sa amin ng mga taga Batangas. Kung sino ka man na gumawa nun para sa akin, thank you so much. At maraming salamat po sa suporta. Sakto wala akong mabango. Halo-halo yung mga tao na nagpapapicture. May mga matatanda, may bata. Pero ang pinaka nakakatuwa ay lahat nagko-congratulate kay Tonyang. Kasi nga lumabas ng, Baby Tyron is on the way. Teka sandali, kwento ko lang. Bago kami magpunta sa event, di ba kinausap na ni Tonyang si Paye sa phone? Huwag mo na ulitin. Yes po, Mami. Pangalawa, kinausap ni Ate Marie. Umiyak ulit. Hindi na po mauulit, Mama Marie. Pangatlo, kinausap ni Papa Odi. Sabi ni Paye, makikinig na daw siya. Pang-apat, kinausap na din ni Vince. Paye, wag mo na kasi ilapit sa'yo yung phone. Ang sagot, opo, Tito Vince. Pang-lima, bago siya matulog, sinabi ko mismo ha, Paye, baka makalimutan mo na naman yung phone mo ha. Bitawan mo bago ka matulog. Ang dami ng paalala. Chinek ko si Paye at saka si Mikay sa kwarto. Pagkakita ko, hawak na naman niya yung cellphone niya na nakabukas at natutulog na naman siya, naiwan niya na naman sa kamay niya. Eh di umakyat na ako at sinabi ko na i-confiscate na yung cellphone. Bago tayo pumunta ng event, kinausap kita bababa ng hanggang maayos, diba? Ano sabi ko sa'yo? Pala, huwag na ulitin yan, diba? Ano sabi mo sa akin? Hindi mo na ulitin, diba? Ito ka kanino. Tulog ka ulit. Ginawa mo ulit. Ito yung sinasabi ni Odiseo na pasok dito, labas dito. Na sinasayang mo yung pagod namin. Naiintindihan mo? Ibig sabihin nun, hindi ka nakikinig. Ilang beses nakakapagod magbunga nga kayo.
Nakakapagod po. Ano sabi ko sa'yo, binigyan ka ng magandang cellphone dalawa. Pero ganyan pa rin ang ginagawa mo. Ayun o. Kaya kung ano naman yung mga pindot mo na naman. Lalo na kasama mo ka sa kwarto, hindi pwede yan. Dahil may kasama kang minor. Sinanay mo sarili mo ganyan. Pati sa airport, sila best ka pinagsabihan. Diba? Hindi na ako pwede mas stressay ng ganito. Dahil lang sa gusto mo masunod ka. Akin ang dalawang cellphone mo. Ito ang dalawang cellphone mo na binigay ko sa'yo. Gusto ko sana ito ipamigay sa iba kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto ko magtanda ka, tandaan mo to. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Wala ka ng cellphone. Bumili ka kung gusto mo. Ang ino mo. Tarantado ka. Pinaghirapan ko to. Tapos gagaguhin mo yung buong pamilya. Nakikita mo? Hindi mo na ako mas-stress ulit. Wala ka ng cellphone na gaganyanin. Laptop ka lang. Huwag mong antayin na laptop naman na gaganyanin ko. Sakit, no? Nagulat ako. Hindi ko expected na gagawin ni Tony yun. Ginawa ko rin yung kay Teronia. Diyan siya nagtanda. Ay, sorry. Nakita mo kung paano sirain yung mga bagay-bagay. At hindi ka para bumili ng bago na lang telepono. Di ba rin na magsaya ako ng pera para magtanda ka? Ganyan ang isang bagay pag hindi mo iningatan, talagang masisira. Ngayon, wala ka ng pangganyan. Alam mo ba, kahit ikaw ang bumili niyan, gagawin ko pa rin sa harap mo. Kasi you're putting everyone in danger. Not just yourself pala. May kasama ka minor sa bahay, biglang nalalive cellphone mo. Biglang ganyan. May AirPods ka sa tenga, ganyan. Kayong mga Gen Z ngayon, hindi kayo malay sa cellphone mo. Hindi kayo sumunod sa mga may care sa inyo. At sa paligid, ikaw ang umiiyak, ikaw ang biktima. Ako ang nagsaya ng libo-libo, ako ang bumili niya. Kami ang nauubos ng pasensya. Kami ang nai-stress. Kami ang paulit-ulit. Saan ka lugi? Sa wala ka ulit cellphone? Bakit? Sorry. Naalala ko, umilag siya. Umilag siya. Sorry, Papa. Hindi, bumanda lang naman sa akin. Hindi ko napigilan matawa kasi naaalala ko si Odi na sobrang umiiwas siya dun sa bato ni Tony. Dala ng inis ko at ng emosyon ko, ayokong makatama ng TV o ng mga gamit dun sa hotel. Kaya dun ko siya hinagis sa gilid. Hinagis ko siya ng hinagis dun. Kaso nawala sa isip ko, nandun nga na pala si Papa Odi. Oo nga naman, baka siya yung tamaan ko. May pilay pa naman dun sa paa. Tumama ba sa'yo? Kasi doon ka po pumayos ko. Papa Odi. Sorry, hindi ko napigilan. Itong dalawang SIM card mo, itatabi ko to para kung nagkaroon ka ng cellphone at marunong ka na magpahalaga ng bagay. Saka mo ito makukuha. Ngayon, kung gusto mo makakasap si Kiana, gusto mong gumawa ng mga something, maghirap ka ulit, mag-laptop ka muna. Magti-tiktok ka, makitiktok ka muna sa anong cellphone. Kasi ayaw mo makinig eh. Baka this time makinig ka. Tara na, uwi na tayo para happy tayo lahat. Talagang sinadya ko yan. Sisirain ko ang data mo sa harap mo. Dahil hindi na ako pwedeng sumigaw palagi. Cut na kaagad. Diyan nagtanda si Tyronia eh. Malay nyo, may effect din kay Pai eh. Alam ko na gagawin ko. Para pwede pa din. Kasi importante ko eh. Alangan naman. Sakto. Ito may S24 ka. Ito muna gamitin mo. O bakit? Kailangan na naman. Tawag. Hindi pa eh. Kailangan ka namin tawagan. Kailangan ng ganun. Kailangan ng data. Yun lang naman na importante. Pag makikitiktok ka, makikinyan ka. Ang importante, ito lang. Tsaka bakit tinatanggihan mo yan? Hindi, pang communication lang po. Hindi nga ako nagagalit eh. Sakto ibibigay ko sa'yo para pang communication. Kasi hindi naman po pwede na putang ina. Pag may nangyari ganito, hindi ka namin makontak. Eh di putang ina, pinahirapan din namin sarili namin. Paano pag pupunta ka sa ganito, hindi ka namin matawagan? Kailangan pa din. Naiintindihan mo? O may Netflix dito, putang ina. Pero dito wala ka na masyadong pipindot-pindot. At saka mabilis siyang malubat. Parang magtanda ka, pero hindi nga naman po pwede na wala siyang phone. O ayan, may S24 ka. Sobrang zoom to pa eh. Hindi ko to ginagawa dahil power tripping ako. Dahil gusto ko lang, dahil maakas ako, dahil sitkunin pa ako dahil nagwawala ako. Hindi pa eh. Masakit sa akin ang pinaghihirapan ko, sinisira ko sa harap mo. Dahil pinaghirapan ko yan. Ito, importante na may phone ka para makakommunicate ka. Pero hindi to para mapindot-pindot,
Hindi yan para ikapuyat. Pang communication pwede pa din. Hindi ka rin makakapag-TikTok dyan. Pag gusto mo, ilagay niyo pa rin dyan yung picture. Kaso mas malaki pa yung picture niyo ni Kiana kaysa sa cellphone. Tignan niyo yung mata ni Paye. Mababasa niyo kung ano sinasabi ng utak niya. Ngayon, pag nakita ko na deserving ka mismo na magkaroon ng cellphone, tsaka kita hahayaang bumili. Dahil alam ko lang ngayon may pambili ka na. Dahil may trabaho ka. Naiintindihan mo? Para alam mo din kung paano paghirapan ng isang telepono lang. Naiintindihan mo ba ako? Anong naiintindihan mo? Kailangan ko po kayong protektahan po sa pagiging careless ko po. Kailangan ko po mag-ingat at hindi na po kada pwede ma-stress. Kailangan mong matutong makinig. Yun yung bottom line pa eh. Yun yung bottom line. This is not just about us. Hindi lang safety namin, safety mo. Paano ka mag-lead someday sa buhay mo kung hindi ka marunong makinig? Hindi pwede. Kailangan matutong makinig. Galit ka ba sa akin? Ano? Ano nararamdaman mo? Galit po ko sa sarili ko po. Dapat huwag ka mag-alit sa sarili mo. Dapat ma-motivate ka na hindi mo na ito gagawin ulit next time. Magtanda ka. Tandaan mo yung pain na yan. Dahil dyan ko dinari si Tyronia. Naka-vlog yun natin. Binasan ko yung cellphone sa harap niya. Dahil ang dami ko nang ginawa dati na ipamimigay ko ito, ipinagay ko sa cellphone niya para magtanda. Hindi eh. Ikaw din. Ikaw confiscate, ibibigay sa iba. Kahit kotse, ganyan ginagawa natin eh. Hindi ka natatanda. O sige, sirain natin sa harap mo. Wala tong pagganti Paye Si Papi noon ang nagsumbong kay Tyronia, binasag. Hindi naman yung ginagawa ko sa'yo, hindi. Nasabi ko lang kay Tony na hindi talaga. Oo nga, si Papi ang nagsumbong. Yes. Kaya Ngayon, ngayon si Ate Tatlong Marie beses niya nga ginawa yun eh. Oo. Dahil 3 beses siyang pinalipas din ni Papi. May ganun din. Minsan naman niya iniiwan ang cellphone niya. Kasi baka pag dugtong-dugtongin mo, hindi. Ang intention ko lang ay ipakita kay Tony na hindi ka pa talaga ready. Kailangan ikino-confiscate na sa gabi. Yun Ayoko na ng confiscate kasi masyado na tayong past that eh. Kaya na-confiscate na tayo, di ba? Ginawa na natin yun eh. Kaya ngayon, meron siyang cellphone na muli, may pang-communicate pa rin siya. Matuto siyang magtyaga. Sa totoo lang, dahil pumasok sa Toro family, wala naman siya niyan. Ibinigay lang kasi, kaya hindi alam kung paano pahalagahan dahil hindi na paghirapan. Yun ang gusto ko maintindihan mo. Ngayon, kahit kaya mo nang bumili, hanggang hindi ko nakakita pinaghihirapan mo na deserve mo bilang isang bata. Kaya, kahit working student ka na, hindi ka po pwede mag-cellphone ng naaayon sa gusto mo. Naintindihan mo? Oh, tara na. Sige na, uwi na tayo. Nasasaktan lang ako kasi napakasipag kong Gen Z. Sana ma-appreciate nila na kahit hindi ako nakikinig sa kanila. Tingnan nila yung positive side na kahit bata pa ako, nagtatrabaho naman ako. Napapagod din ako. Kasi minsan, nakakabingi na din yung andami nila. Bawal to, bawal yan. Tao lang din ako at pwede akong magkamali. Kahit 100 times pa yan, alam kong kaya akong patawarin ni Lord. Hindi man lang ba nila naisip na yung iMessage namin ng girlfriend ko, hindi ko man lang na-back up. Yung drops ko sa TikTok na ilang oras ko din ginawa. Sana nag-warning na lang muna sila sa akin kasi makikinig naman ako. Kailangan lang nilang mag-antay kung kailan. Hindi lang warning ang binigay sa'yo, Paye. Isang libro ng instructions. Kinausap ko po talaga si Mami. Sabi ko po, Uni, tama na po papats. Kawawa na po si Baby Tyrone. Ate, oh my God. Ito na lahat. Gusto ko na. Nakuha ko na yung isang box. Give it to me. Kasi yun na lahat yun, okay na ako dito. Yun na lahat. Lahat ng flavor ko. Yun na lahat yun. We can't have it all. Pag-isa tayo. Yun, buo pa ito. Buos na yun. Ilan na ba yan? Hindi naman. Sino ko naman? Ilan to? Ang dami kong ganito ah. 3 nga to. Ewan kung nasan yung isa. Ay, ang dami yun ako. Kunin nyo na lahat. Wala na, hindi naman na ako mag-ano. Lagay nyo na lahat dito. Gawin nyo na. Okay. It's all mine. It's all mine. It's all mine. Thank you so much. Dapat ay lagay mo ito dito. Wala na ba? May laman yan. Hindi ko alam, B. Pati data yung tumbler, bibigay. Hindi tumbler? Oo, parang hindi ko na maalala yung flavor. Masasaktan lang ako. Ito na, tulad ng usapan, 1 week lang naman. Goodbye na flavor ko. Bye-bye. Mamimiss kita, bisyo ko ng sobra.
Bye-bye. Parang may maleta lang tayo dun sa pag naglalakad tayo. Mama Marie, ano mo yan pa naglalakad? Deal or no deal? Kaya, tignan mo to. Kasi meron tong mga... Alam mo, parang feeling ko gusto ko to ibigay sa'yo. Para meron ng cellphone. Yes. Maalala mo. Ayan pa yun. Hindi na pa okay na pa. Nagabats ka pa ba? Hindi na pa, mami. Pare-parehas. Wala nang pwede magpansin sa bahay. Guys, simula pa pupunta kayo dito, ngayon lalabas kayo ng bahay para magpansa. Kasi magiging living na kami. Literal walang nakaganon tapos bumubugas sa sa veranda. Yes. Hindi ako natuwa sa chat ni Papi sa GC. Doon ko lang kasi nabasa. Walang nakakatawa doon. Kaka-cellphone ng yaya at walang yaya. Buwaba si Happy ng may kumot sa ulo. Ako, nagbubukas ako ng parcel sa sala. Si Happy at yung kasambahay na pangbahay lang. Kampante ako kasi nasa kwarto sila. Nagulat na lang ako kasi kahuli-hulihang hakbang na ng hagdan. Tsaka ko pa nakita si Happy na bumababa mag-isa habang nakatalukbong ng kumot. At sinasabi niya, "Aw, Mommy, I'm a ghost." Ang totoo niyan, sa hotel pa lang, nakausap na ako ni Papi. Sinabi niya sa akin na hindi nga daw sumusunod sa kanya si Happy. Nakalabas si Happy, dala-dala yung kumot ni Dodong. Tapos, ayun, dire-diretso siya pababa. Buti na lang kamo, huling hakbang niya na, tsaka ako siya nakita. Sabi ko, swerte ka talaga, hindi na gumulo. My God, sobrang Tapos kahit ako, hindi ko na alam gagawin ko, alam sigaw ko pa yung isa dito na, bakit hindi tinitignan nagpapadede nga ng bata. Pero ang mali niya, nag-cellphone siya. Tama ng pag-ibig, kaya hindi rin siya. Buti na lang, talaga, na nandun ako sa baba. Tulog pa kami sa kwarto ng mga bata. Dumating sila, Tony, hindi ako sumabat o kasi ilang beses ko nang sinabi kay Papi to. Huwag tayong puro pride. Buntis ka at may sakit ako sa puso. Yung yaya ni Dodong, nag-rest day. Yung yaya ni Happy, umalis. Yung kasambahay, nagsi-cellphone. Hindi mo din pwede pagalitan kasi hindi naman siya yaya ni Happy. At nakiusap lang tayo. Hindi naman kaya pag walang yaya yung mga bata. Yun ang totoo. Sa araw-araw, ang dami kong inaasikaso. Sa lahat ng bahay ng nililipatan ng Toro family. Ako lahat yun. Si Papi hindi tinatry na ayusin ang gising at tulog. Nasa amin nga sila Happy at Dodong. Pero hindi naman namin naaalagaan. Tinutulugan lang din ni Papi. Nagpapadin din siya. Bakit hindi niya sabihin sa'yo na bantayan si Happy? Kakarating lang din namin. Dito ka ba nun o wala? Kakarating lang. Kahit kakarating. Okay na nga, nagbubukas ka ng parcel mo, what the fuck, Papi? Pwede mo bang sabihin yung pag namatay si Happy? Na nagbubukas na ako kasi kararating ko na nagbubukas na ako sa gitna ng parcel ko. Kahit anong ginagawa mo, pwede ka nang istorbohin nanay ka ni Happy. Ikaw muna maghawak ng bata ng isang anak mo kasi nga anak kay Dodo ko nagpapadede. Yung ganon, napikon ako sa chat mo, buti na anak siya ng Diyos. Anong nakakatawa? Hindi ako natatawa, one bit. It's true, pero ginawa ko na lang na gano'n kasi stress na nga din ako dito. Kaya nga, Papi, hindi naman kita nandito para stressin lalo. Ang gusto ko i-point, bakit ba kasi nagtataas pa ng pride? Ba't hindi ka pa tumawag kay Ate Marie? Kanina si Ate Marie, nag-usap kami kaagad. Na umingi ka na ng tulong sa kanya dahil buntis ka din. Oo nga, kanina nga nag-usap na kami kaagad. Siya pa nga, una kong chinat, sabi ko kay, nandiyan ba si Ate Marie? Nakakaloka, pakisabi sa kanya, tawagan ako as soon as magka-signal. Yun pa nga sinabi ko sa kanya, tumawag siya kanina sa akin, pauwi na ata si Nanon. Or nasa hotel ka pa ba? Nasa hotel siya. Humingi ba ng tulong sa'yo si Papi? Kasi ikaw buntis. Ito may sakit sa puso. Hindi talaga ito pwede tumagad sa bata. Ngayon, ang point ko sa kanya, humingi ba ng tulong? Hindi ako nag-offer na Sabi ko, pag hindi na kayo, humingi na ng tulong sa inyo. Lalo na nabalitaan ko si Happy na talaga, hindi talaga sumusunod sa'yo. Kaya nga, nag-aaway kayo. Sino na-apekto? Yung bata naman sa tiyan mo, pag inaway ka ni Harvey. Pag hindi na kaya, magsabi na agad kayo. Naikis kung nagbibate kayo Talaga pa kayo mag-kiss? Wala. Tangay na kasi, asan na yung pasada sa mukha? May pasada yan. Meron na Naglalaan mo siya pinagsabihan ko. Sabi ko, wag siya din sa gilid ko. Sa isang bedroom, sabi ko sa kabila, sa malawak siya maglaro.
Ang likod. O sige, sabi niya, mami, Miss Gina, watch lang. O sige, okay, watch ka. Hawak ko si Dodong, nakatalikod daw sa kanya rin dahil CCTV. Patalikod ako sa kanya. Tapos papaalam na nga sa akin niya, ganito kasi nagpaka. Sakit ako sa CCTV, akala ko naman, nagsayaw-sayaw lang siya. Yung pala, umikot-ikot na hilo, kumanto. Kasi nga kailangan nga ang bata, lagi may nakatingin. Nagsisihan na kami nito kanina eh. Oo, magsisisihan talaga kayo. Hindi naman ako Tapos ngayon kayo dito ang natutulog. Ikaw mapupuyat dito sa isa dahil buntis ka, papi. Pag ano, itawag yun na, pag wala agad yaya, papi, tawag yun agad kay Ate Marie. Kinausap ko mo sa Ate Marie. Tanggalin niyo yung pride. Hindi lahat ng kamag-anak ay isang tawag mo lang o kahit hindi mo tawagan ay mag-o-offer ng tulong. Pero kanina, hindi ko rin naman para siya agad sa Ate Marie. Dahil nga nasa event. Nagkataon lang din talaga na, ayun, ganun ang nangyari agad. Kaya na ano ko na rin, natawagan. Schedule natin yan. Matagal nang walang yaya si Happy. Siyempre hindi agad kami para makibat-in. Kasi nantay muna namin na may mangyari. Sa totoo lang bago tayo magkaganto. Kasi ayaw na yung masabi na nakikialam. Pero si Happy matagal nang walang yaya. Oh, ito namang isang yaya, kahit sabi mo pang kasambay siya, sinabihan siya dito sandali. Dahil ang unang punta talaga niya dito ay yaya. Inilagay mo na lang siya sa bahay dahil hindi naman talaga siya dapat po hindi ka kaya ang bata. Pero yung pakiusap na sandali, tignan yung bata, sabihin sa'yo. Hindi pwede bababa si Happy dahil nagbubukas ka lang ng parcel. Hindi pwede yun, papi. Hindi to pa, pagaling ako sino maging nanay. Kaya nga ako ibinibigay ko kay ate. Dahil na pag ganyan may sariling desisyon, bababa ako. Gaganyan ako. Nung nakita ko yung putang ina. Ang hagdan niyo pa naman, walang kahoy ng mga patong katulad sa amin. Pag bumagok, lahat semento, lahat tiles. Sabi ko, putang ina, isa lang. Ang sasabihin mo lang sa sarili mo, putang ina nang dahil sa nagbubukas na ako ng parcel. At putang ina, paano pag na-apektuhan to dahil kakaiyak mo, dalawa agad ang nawala sa'yo. Diba, sabi nga ni Lola, hindi pa yan sa'yo, may kayo ng tulong. Huwag pride ang pairali, nakasolo naman kayo, pero pag hindi kaya, ipaano. Sa totoo lang, pwede naman namin tigasan yung puso namin na hayaan na lang ang Team Happy para matuto. Kaso natatakot din ako na baka magsisiring kami sa bandang huli dahil sa pride na gustong patunayan ni Papi na may sarili siyang pamilya at hindi niya kami kailangan at kaya niya lahat ng pagka-motherhood sa buong mundo. Kami naman na gusto naming tiisin para matuto sila bilang bumukod at may sarili ng first bilog ng pamilya para matuto at huwag sundan yung anak ng anak nang hindi kaya kahit mag-suffer yung mga bata. Kaso, doon pa rin kami babagsak sa na ang ipapriority talaga namin ay yung kapakanan ng mga bata sa bahay. Kaysa sa mga ano bang gustong patunayan, ano bang gusto na matutunan mo, etc. Parang dinadamihan mo yung papi Dinadamihan mo yung pagkuha ng damit. Sabi kasi nasasaktan pa na, na-stress siya si Abby, umiyak. Hindi kasi siya hindi siya nagdidisiplina dito sa bahay. Gusto extend. Ayun no. Cool na lahat. Diba? Ngayon gusto mo na ibigay lahat ng bata. Let's go. Kinuha na lahat ng damit ni Happy, Ate Marie. Mukhang sa'yo na ulit yung bata, kinuha na lahat ng damit ni Happy. Nai-stress yan kasi, as much as possible, ayaw niyang dalhin si Happy sa kabila kasi ako nga lang mamimiss niya. Pero nai-stress din siya kasi hindi niya may kaya yung kakulitan. Hindi niya may kaya yung kakulitan? Tapos, naiinis siya kasi nag-aaway na kaming dalawang mag-asawa. Sabi ko, inaanak-anakan mo ka, tapos pag may problema, ako lang sasalo dito. May problema ka din, sabi ko. 2% video. Ayoko maging ganyan tayo. Inanakan mo ako, hindi mo kayo panindigan. Gago ka. Hindi ka ako, may sinasabi ako. Siyempre, joke lang. Hindi ko natin maring bata. Matik yun. Wala ako dun. Busy ako mag-sad girl dun sa 2 iPhone kong sira. Natawa lang ako. O ano? Di balik si Happy kay Mama Marie at Papa Odi, di ba? Are you excited? I think a mermaid. You're a mermaid, kayo naman lalangoy ka sa hagdan. Susunod dyan, magkukuha ka na talaga ng walis tambo, tatalong ka na lang sa hagdan. Sa mga imagination mo, witch siya. This is the witch, oh. Bye, P! Bye! Mahaba na ata itong episode na to. Pwede na to. Nasusuka na ako ulit eh. Abay na.